Oh, nasaan na si Nonoy? Hay naku na lang yung batang yan. Wala siya rito sa loob ng bahay. Malamang naglalaro siya ng mag-isa sa gubat. Ewan ko nga ba riyan? Ano bang nilalaro niya ron? Napakaraming bata rito sa ating baryo na pwede niyang makalaro ah. Ewan ko ba riyan? Pagsabihan mo na lang kapag nakauwi na. Parang hindi nakikinig sa akin eh. O siya, sige. Ako nang bahala. Ay siya nga pala. Alis muna ako ha. Tutungo ako sa bukid dahil naiwan ko ron yung ating asarol. Babalik din naman ako kagad. O sige Dindo, magsombrero ka. Sobrang init ng panahon ngayon eh. Baka kumapano ka. O sige. Saka subukan ko na rin palang daanan sa gubat yung anak mo. Ay mas maigi pa nga. Pauwi mo na nga siya. Baka maengkanto pa yun sa gubat eh. Yan nga ang pinangangambahan ko eh. Hindi natin alam kung ano-ano mga nilalang na nakatira sa gubat. Kaya nga. O basta, pauwi mo na siya. Kapag magmatigas yun, papaluin ko siya ng patpat na kawayan, sabihin mo yun sa kanya. Bahagyang napatawa si Mang Dindo sa sinabi ng kanyang asawa. Minabuti na lang niyang magpaalam kay Aling Marites. Noong naglalakad na ito patungo sa gubat, sa hindi inaasahan ni Mang Dindo ay nakaramdam siya ng kakaiba. Kinabahan siya nang hindi niya alam ang rason. Mas maigi siguro kung uunahin kong puntahan yung anak namin sa loob ng gubat. Ano bang meron sa gubat na yun at parang nawiwili na siya ron? Binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makarating sa gubat. Nang naroon na siya, sinalubong siya ng kakaibang samyo ng hangin. Hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya sinuyod niya ang gubat para hanapin si Nonoy. Nonoy! Nonoy! Nasaan ka na? Umuwi ka na, tinahanap ka ng nanay mo! Nonoy! Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsuyod sa gubat nang makarinig siya ng mga hagikhik. Nagkaroon siya ng hinala na si Nonoy yun. Kaya inalam niya kung saan banda ang pinagmumula ng naturang ingay. Makalipas ang ilang sandali, nagulat siya nang makitang nakalambitin sa isang mataas na puno ang kanyang anak. Diyos ko, Nonoy! Ano ginagawa mo riyan? Ay! Bumaba ka! Baka kung mapano ka riyan eh! Tay, nandito pala kayo. Sandali lang po, naglalaro kasi kami. Kami? Wala ka namang kasama dyan ah! Meron po. Sa katunayan nga po, kasama ko sila ngayon rito eh. Anong pinagsasabi mo riyan? Bumaba ka na! Umuwi na tayo! Nako, lagot ka talaga sa nanay mo! Sige po, bababa na po ako. Sige na! Dumiretso ka na rin sa bahay natin ha! Ipinapatawag ka ng nanay mo at baka may uutos sa'yo. Habang bumababa si Nonoy, pinakiramdaman ni Mang Dindo ang paligid. Sinipat niya ang puno kung saan umakyat ang kanyang anak. Ngunit wala naman siyang nakitang kasama nito. Nung nakababa na si Nonoy, sigurado ka bang may kasama ka anak? Opo, sila pa nga po yung tumulong sa akin para makakit ng ganong kataas eh. Sigurado ka ba? Wala naman ako nakikita. Sigurado po ko, dalawa sila. Nakikipagkaibigan sa akin dito sa gubat. Ay Diyos ko. Ay naku, ikaw talagang bata ka oh. Huwag ka na nga pumunta rito ha. Baka mapano ka dahil sa ginagawa mong yan eh. Wala naman po silang ginagawang masama sa akin ha. Sa ngayon, wala. Malay mo sa susunod, may masama na pala silang balak laban sa'yo. O sige na anak, huwag ka nang bumalik sa gubat na to ha. Umuwi ka na. Opo itay. Mabuti naman at naiintindihan mo ako. Sinundan na lang ni Mang Dindo ng tingin si Nonoy nang magsimula na itong tumakbo pauwi. Nang makalayo na ang bata, ilang beses pang nagpalinga-linga si Mang Dindo upang hanapin ang sinasabi ng kanyang anak na mga kaibigan nito. Wala naman ah. Yung talagang Nonoy na to oh. Ang hilig gumawa ng kwento. Pero teka, hindi kaya engkanto yung nakasalamuha niya? Dulot ng kanyang pangamba, nagpasya na lang si Mang Dindo na tumungo sa kanyang bukid upang kunin ang kanyang asarol. Nang tuluyan na siyang makalabas sa gubat, mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng pagbaybay ng daanan patungo sa sinasaka niyang bukid nang makaamoy siya ng mabangong samyo. Ano ba yun? Parang nabubulok na laman. Sinuyod niya ang kanyang dinaraanan hanggang sa matigilan siya nang makita niyang napakaraming langaw sa unahan. Napatakip siya ng kanyang ilong.
dahil sa umaalingasaw na amoy nun. Walang yan naman oh. Kaninong kambing to? Bakit wakwak ang tiyan niya? At wala nang laman loob. Sko, baging yung dugo oh. Parang sinipsip hanggang sa matuyot. Habang nakamasid sa patay na katawan ng kambing, iniisip niya kung sino ang may-ari ng kambing na yon at kung sino ang gumawa nito. Baka may nagdala lang yan dito. Mukhang hindi naman pagmamay-ari ng mga kanayong ko yan eh. Ay nako, pabayaan ko na nga lang. Patay na yan. Wala na rin ako magagawa dyan. Minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa kanilang bukirin. Hinanap niya roon ang kanyang asarol, subalit napakunot noon na lamang siya nang hindi niya ito matagpuan. Dahil dito, nagpasya na lang siyang asikasuhin na lang ang kanyang alagang kalabaw. Dinala niya ito sa ilog upang paliguan at nang matapos na'y inuwi na lang niya din ito sa kanilang bahay. Noong naroroon na siya, naabutan niya si Aling Marites na pinapagalitan si Nonoy. Ilang beses na kitang pinagsabihan, huwag kang pumunta sa gubat, diba? Delikado roon. Maliban sa mga mababangis na hayop may mga engkanto pang posibleng nakatira roon. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi na po ako maglalaro roon. Hindi na ako makikipagkaibigan sa mga kaibigan ko roon. Kaibigan? Paano ka naman nagkaroon ng kaibigan doon? Walang nakatira roon. Bakit nakakalaro ko po sila? Ay nako, Diyos ko naman. Huwag mo nga akong tinatakot. Basta, magmula sa araw na ito, huwag ka na maglalaro sa gubat, ha? Maraming mga bata rito na pwede mong maging kalaro. Opo, Nay. Hindi na ako tutungo sa gubat. Makikipaglaro na rin ako sa mga bata rito sa atin. Minabuti na lang ni Dindo na itali ang kanyang kalabaw sa pinakamalapit na puno sa kanilang bahay. Nang medyo kumalma na si Aling Marites, nagpa siya nang pumasok si Mang Dindo. Naabutan niyang umiiyak si Nonoy, kaya pinaalalahanan niya ito para sa kabutihan din niya ang kung anumang sinabi ng kanyang ina. Huwag ka na magtampo sa amin. Kung madalas pinagsasabihan ka lang naman namin Para rin naman ito sa iyo. Kaya nga, hindi naman kami magagalit kung alam namin na mabuti ang patutunguhan ng ginagawa mo, Nanay. Patawad po. Pangako, hindi na ako makikipaglaro sa kung sino mang naroon sa gubat. Hindi ko na sila papansinin. Tutulong na lang po siguro ako kay Tati sa bukid. Mas mabuti pa nga yan. Para naman hindi ako madaling mabagot sa bukid. Nakakanto kasi kapag walang kasama at walang nakakausap. Ikaw naman kasi, ilang beses na kitang pinagsabihan na tutulong ako sa'yo. Pero ayaw mo. Mas gusto mo pang manatili ako dito sa bahay Kasi naman, mas gusto kong nandirito ka lang at nag-aalaga sa anak natin. Hindi na baling naiinitan ako sa labas. Basta naalagaan mo lang ng tama si Nonoy. Oo, Ana. Ikaw na masusunod. Basta, palagi kang mag-iingat at huwag mo kakalimutang uminom ng tubig parate para hindi ka na-dehydrate. Sinusunod ko naman yung mga bilin mo Huwag ka mag-alala. Iingatan ko ang sarili ko para sa'yo. Dahil malapit ng mag-alas 4 na ng hapon, nagpa siya si Aling Marites na maglaga na muna ng saging para may makain sila. Nanatili naman si Nonoy at Mang Dindo sa labas ng kanilang bahay at nagpatuloy sa kanilang pagkukwentuhan. Alam niyo po ba, Tay? Kanina, may nakita kong patay na kambing. Wakwak yung tiyan niya at wala na yung mga laman loob. Oo, nakita ko rin yun. Ano kaya may gawa nun, no? Hindi ko rin po alam Nakakatakot po yung itsura ng kambing. Siguro, isang mabangis na hayop ang may gawa nun. Teka, hindi kaya aswang may gawa nun? Baka may nakarating ng aswang dito sa atin O baka naman taga-kabilang baryo lang at itinapon dito yung kambing na wala ng buhay para hindi siya madaling mahuli. Aswang po? Ano po yun? Anak, sila yung mga nilalang na merong sumpa. Mga tao din sila kapag umaga. Subalit kapag gabi, hindi nila napipigilan yung gutom nila at uhaw. Ayun, nagiging halimaw sila. Kung ganun, baka yun nga po yung pumatay sa kambing na yun. Teka po, hindi po ba delikado sa tao yun? Delikado. Mapanganib ang mga nilalang na yun. Lalo na kapag sa babaeng buntis.
Hindi nila nagagawang kontrolin yung kanilang sarili. Naku, nakakatakot naman po pala. Sana naman hindi natin siya makasagupa. Sana nga, Nonoy. Ang mahirap pa ron, baka nakakasalumuhan na pala natin dito sa baryo yung aswang. Kaya ikaw ha, huwag kang basta-basta sumasama sa kahit na kanino lang. Mahirap na. Opo, Tay. Tutuon ko na lang po yung pansin ko sa pagtulong sa inyo sa bukid. Mas maigi pa nga. Para naman, habang bata ka pa, alam mo na kung ano yung mga dapat gawin sa taniman natin. Sige po, Tay. Nagpasya na rin pumasok sa kanilang bahay si Nonoy. Samantala, naiwan si Mang Dindo sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya maiwasan ang kutuban ng hindi maganda. Lalo pa at malakas ang inala niya na may aswang na umaaligid sa kanilang baryo. Baka dumating pa yung araw na baka mismong yung kalabaw ko na yung nakawin at matatagpuan ko na lang na wala na itong buhay. Napabuntong hininga na lang siya habang nakatitig sa malayo. Naibaling na lang niya ang kanyang pansin sa tapat ng pintuan na makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Luto na nilaga akong saging. Eto, sandali at kukuha lang ako ng ginamos para may sausawan tayo. Akin na, Marites. Tawagin mo na rin si Nonoy. Pumasok kasi siya sa loob ng bahay Baka nagbihis ng damit niya. Okay, sige. Sandali lang at tatawagin ko siya. Pumasok sa kanilang bahay si Marites para kumuha ng bagoong. Pagkalabas niya, kasama na niya si Nonoy na nakabihis na ng damit. Noon din, pinagsaluhan nila ang nilagang saging. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagkain nang may matanong silang isang lalaking naglalakad. Panay ang titig sa kanila at parang kinikilati silang tatlo. Subalit, nang mawari niyang pinagmamasdan din siya, itinuon na lang niya ang kanyang buong pansin sa daanan at dumiretso na sa paglalakad. Sino kaya yung lalaking yan? Hindi ko alam. Baka dayo lang dito. O baka naman may pinuntahan lang na kamag-anak. Naku, ewan ko ba? Parang iba yung pagkakabasa ko sa pagtitig niya sa atin Para bang may kahulugan yun. Ay, wag mo nang intindihin yan. Kumain ka na lang. Pagkatapos nito magluluto na ako ng hapunan natin. Naku, wag na. Dito pa lang busog na kami. Hindi ba, anak? Opo, Nay. Kahit wag na kayong magsaing, kontento na kami dito. Ang sarap nga Ay nako, kayo ang bahala. O paano? Ito na lang yung magsisilbi nating hapunan, ha? Oo, sige, Marites. Para naman makapagpahinga tayo na maaga. Maaga rin kasi akong tutungo sa bukid kinabukasan Sasama na ako sa inyo, Tay, ha? Tutulong po ako sa trabaho niyo sa bukid natin. Mas maigi nga akong ganyan, anak. Para matuto ko na sa murang edad mo. Huwag kang gumaya sa ibang bata dyan, ha? Walang inatupag kundi ang paglalaro. Tamang nanay mo. Dapat, bata ka pa lang sanay ka na sa pagbabanat ng buto. Sa hirap ng buhay ngayon walang aasenso kung walang kakayod. Nagpatuloy ang kanilang pagkukwentuhan hanggang sa maubos nila ang kanilang saging. Kagaya nga ng kanilang napag-usapan, hindi na sila nagapunan. Pagpatak pa lang ng 6:00, nakasara na ang kanilang mga bintana at pintuan. Nakalatag na rin ang kanilang banig. At nagpapaantok na sila. Makalipas lang ang humigit kumulang 15 minuto, tuluyan na silang nakaidlip. Kinabukasan, Marites, pupunta na ako sa bukid Kailangan kong tapusin ang naudot kong pag-aararo doon. O siya, sige. Paano yan? Hatiran kita ron ng pagkain? Wag na. Wag na. Ako na lang ang uuwi. Baka hindi naman abutin ng kalahating araw yung pag-aararo ko Teka. Akala ko ba isasama sa'yo si Nonoy? Oo nga pala. Nasaan na ba siya? Baka tulog pa yun siguro saka na lang. Saglit lang naman ako rin sa bukid Ay, nasama ako sa inyo. Ayan na pala siya sige. Kumain ka na muna ng agahan, Nonoy. Hihintay na lang kita. Sige, kumain ka na rin, Dindo, para may lakas ka. Nagkape ka lang kanina, di ba? Sige nga. Kakain na rin lang ako. Para kahit pasado 12:00 na kami makauwi hindi kami masyadong gugutumin. Kaya nga. O sige na. Halina kayo sa kusina at ipaghahain ko na kayo. Napatangon na lang ang mag-ama kay Aling Marites. Noon din, sumama sila sa kusina. Nang nakapaghain na siya,
Kumain na rin si Mang Dindo at Nonoy. Pagkatapos nila, Alis na po tayo, Tay. "Oo anak, tayo na't nang makauwi rin tayo kaagad. Magsuot ka ng sombrero ha, at baka maingkanto ka ron." Hay, kayong dalawa. Magdala nga kayo ng tubig nyo at sobrang init ng panahon. Opo, sandali lang at kukuha ko ng galon na paglalagyan ng inumin natin na tubig. Nang makalis si Nonoy, sinabi ni Mang Dindo ang patungkol sa nawawala nilang asarol. Sinabi na lang ng lalaki kay Aling Marites na ipapahanap niya kay Nonoy at baka makita pa nila roon sa bukid. Nang makabalik na si Nonoy, sinabi ni Mang Dindo sa kanilang anak na hanapin nito ang asarol. Napatungo naman si Nonoy at niyaya niya ang kanyang ama na aalis. Nung nakalis na sila, Tay, totoo po ba yung mga aswang? "Oo naman anak, kaya nga kailangan natin mag-ingat. Hindi dapat natin sila hinahayaan na makapaminsala sa atin." Tay, totoo ba talaga yung mga aswang? "Oo nga anak, nung bata pa kami, minsan na kami nakasagupa niyan. Ano po yung itsura nila? May itim yung mga balat nila at puno ng balahibo yung kanilang katawan. Malangis din yun. Tapos, nagbabaga ang kanilang mga mata at may mahaba silang kuko at dila." Naku, nakakatakot pala. Sana wala nang ganyan sa ngayon dito sa atin. Sana nga Nonoy. Mahirap na. Hindi lamang mga hayop ang mga anganib kundi pati tayo mga tao maalalagay sa peligro. Teka po. Kung gano'n ang nangyari sa kambing na nakita natin, baka may aswang na rin dito sa atin. Sino naman kaya ang aswang dito sa atin? Hindi ko alam anak. Napakahirap ang magbintang ng wala kang solidong patunay. Baka mamaya magkagulo pa't mapahiya tayo. Sa bagay. Pero sana, hindi aswang yung may gawa nun, no? Sana mabangis na hayop lang talaga. Sana nga Nonoy. Siya nga pala, kapag nakarating na tayo sa bukid, pwede bang hanapin mo yung nawawala nating asarol? Sige po, Tay. Yan kaagad ng gagawin ko. Dahil sa kanilang pagkukwentuhan, hindi na nila namalaya na nakarating na sila sa bukid. Nagpahinga lang sila ng ilang minuto at pagkatapos, nagpasya na silang magsimula sa kanilang trabaho. "Anak, subukan mo munang hanapin yung asarol natin. Baka narito lang sa paligid at nakakalimutan ko lang kung saan ko nailagay." Sige po, Tay. Hanapin ko po yun. Basta kapag hindi mo nahanap, bumalik ka na lang kaagad dito ha. At magbunot ka na lang muna ng mga damo sa gilid ng mga pilapil. Gabal ang mga yan sa paglaki ng mga pananim natin Opo, Tay. Sige po, hanapin ko muna yung asarol. Umalis si Nonoy para hagilapin kung saan naiwan ng kanilang ama ang asarol. Sinuyod niya ang kanilang bukirin mula sa kanilang kubo patungo sa pinakadulong bahagi nito. Noong naroroon na siya sa dulo ng kanilang bukid, iginala niya ang kanyang paningin. Nagkaroon siya ng kutob na naroroon ng kanyang hinahanap. Saan kaya yung asarol na yun? Ay, teka, subukan ko nga sa banda ron. Biglang natigilan si Nonoy sa kanyang paglalakad. May nakita kasi siyang isang lalaki na gumagawa ng bakod malapit sa kanilang sinasakang bukid. Ha? Sino kaya yung lalaking yun? Teka, mukhang asarol namin yung malapit sa kanya. Tanungin ko nga siya tungkol dun. Minabuti ni Nonoy na lapitan ng mamang abala sa kanyang ginagawa. Nang medyo malapit na siya rito, tinawag niya ang pansin nito. Magandang umaga po. Bago lang po kayo rito? Agad na napalingon ng lalaki kay Nonoy. Pagkakita nito sa bata, agad na napakunot ang noo nito. Animoy iritable ito nang makita ang bata. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ako po pala si Nonoy. Nakita ko po kasi kayo nagbabako dito at nakita ko rin yung asarol namin. Yan po Aba, pumunta ka lang dito para angkinin ang asarol ko. Lagyang batang to Di mo ba ako kilala? Ako si Diosdado. Talaga naman pong sa amin yan Sandali po, titingnan ko. Makikilala ko po yan. Wag! Akin ang asarol na yan. Bakit mo agawin? Alam mo naman ginagamit ko yan Teka, nasan ba mga magulang mo? Bakit hindi kanila tinuturuan ng magandang asal? Ako pa po talaga ang walang asal. Pinapahanap sa akin ni tatay ang asarol na yan Dito lang pala. Ibig sabihin, ninakaw niyo po yan. Anong sabi mo? Pagkawika ng lalaki ng mga katagang yon, agad niyang kinuha ang asarol at hinawakan.
Kita ni Nonoy ang galit sa mukha nito, kaya kinabahan na siya. Ano sabi mo? Pag nanakaw ako? Paano kung biyakin ko yung ulo mo, ha? Sige po, subukan niyo po. Kapag nalaman ng tatay ko yung ginawa niyo, lagot po kayo sa kanya. Ay, nasaan ba tatay mo? Dali mo siya rito at ang malaman niya kung anong ugali mo. Pagdidistorbo ka sa akin tapos pagbibintangan mo ako? Lagot kayo sa tatay ko, susubok ko kayo. Eh di magsumbong ka. Kahit na 10 tatay padalin mo rito, wala akong pakialam. Hindi ako natatakot. Magkahalong galit at takot ang naramdaman ni Nonoy dahil sa naging pagbabanta sa kanya ng lalaki. Napatakbo siya palayo upang isumbong ito kay Mang Dindo. Nang makabalik siya, naabutan niyang abala sa pag-aararo ang kanyang ama. Ngunit nang mawari nitong may kung anong nais na sabihin si Nonoy, tumigil ito sa kanyang ginagawa. Oh, nakita mo ba yung asarol natin? Opo, nakita ko po pero Oh, pero ano? awak po ng isang lalaki doon eh. Diosdado daw yung pangalan niya. Nilapitan ko, kinausap ko. Pero binantaan niya po ako. Sa kanya raw yung asarol na yun eh. Ha? Pero sigurado ka bang sa atin talaga yung asarol? Opo, sigurado po ko, tay. Eh kung ganun tayo na. Kailangan mabawi natin yung asarol natin. Dadalhin ko yung itak ko, sandali. Sige po, tay. Kukunin ko po. Nang makuha na ni Nonoy ang itak, nagmamadali sila patungo sa kinaroroonan ng lalaking nagbabakod. Subalit, nang makarating na sila sa bandang dulo na kanilang bukirin, hindi na nila ito naabutan. Wala na roon ang lalaki, pero naroroon ang asarol. Tama ka anak, sa atin nga yung asarol na yan. Kunin mo at ang madala natin pauwi. Sige po, tay. Tingnan muna pala natin ang paligid. Teka, bakit kayo binabakuran niya yung lupain ito? Iwan ko po, baka sa kanya po yung lupay na ito. Baka naibenta sa kanya. Pabaya mo na. Tayo na't nang matapos ko na itong pag-aararo. Uwi na tayo kagad pagkatapos nun. Napatango si Nonoy sa kanyang ama at nagsimula na silang maglakad. Pagkabalik nila sa kanilang kubo, naghintay na lang siya kay Mang Dindo hanggang sa matapos na ito sa pag-aararo. Tayo na, umuwi na tayo. Dalhin mo na rin yung asarol at baka nakawin pa ulit yan sa atin. Sige po, tay. Mandalang sa akin yung taong yun kapag nagkita kaming dalawa. Magkakaroon din ako ng pagkakataon para makatagpo siya. Humanda siya sa akin kapag nagkita kami. Noong makauwi na ang mag-ama, agad na ipinakita ni Mang Dindo kay Aling Marites ang asarol. Nagulat naman ang Ali at nagtaka siya kung saan nila ito nakuha. Hindi naman nagdalawang isip si Mang Dindo na sabihin ang patungkol sa taong nagnakaw noon. Ayop talaga yung taong yun Kung sino man siya, huwag siyang gagawa ng hindi maganda rito. Abay dayo lang siya. Ang kapal talaga ng mukha, ano? Nakuha pang magnakaw at siya pang matapang. Pasalamat nga siya at si Nonoy lang yung kanyang nakaharap Kung nagkataon, baka tinaga ko siya ng itak ko. Ay, pabayaan mo na. Hayaan na lang natin na ang Diyos na mismo ang magparusa sa kanya. Tsak na hindi siya patutulugin ang konsensya niya. Hindi. Binanta niya si Nonoy Hindi ako papayag na gaganyanin ng isang dayo yung anak natin. Ano? Nagbanta ang taong yun? Oo. Kahit tanungin mo pa yung anak natin. Nonoy, totoo bang sinabi ng ama mo? Opo, bibiyakin nga raw niya po yung ulo ko Siya na ang nagnakaw, siya pa ang matapang. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo napakawalang hiya talaga Humanda siya bukas sa akin at magkikita rin kami. Napabuntong hininga na lamang si Aling Marites. Dahil oras ng pananghalian, nagpasya silang tatlo na kumain na lang. Habang nanananghalian, pinag-usapan nila ang patungkol sa mga plano nilang itanim sa bukid. Basta, kahit na anong itanim mo, sana marami tayong maani. Biyayaan sana tayo ng Diyos. Sana nga Marites, diyan lang tayo makakabawi. Huwag lang din sanang maging sagabal ang presensya ng bagong salta rito. Hindi kasi maganda ako tungkol sa kanya Ako rin, parang nakakapagtaka. Sumulpot lang siya dito at nagsimulang gumawa ng bakod sa katabing lupain. Huwag lamang siyang gagawa ng ikasasama natin. Hindi ako magdadalawang isip na labanan siya. Nung matapos na sila sa kanilang paghapunan, nagpasya na silang tatlo na magpahinga. Ngunit kahit na anong gawin ni Mang Dindo at Nonoy ay hindi sila makaidlip. Dahil himbing na rin sa pagtulog si Aling Marites,
minabuti na mag-ama ang bumaba muna para magpahangin. Alam mo anak, hindi talaga maganda yung kutob ko sa taong yun eh. Ako rin po. Parang walang mabuting gagawin eh. Sipin nyo, siya na ang nagnakaw, siya pagalit. Hindi kaya may iba siyang pakay rito sa baryo natin? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Baka may kung ano siyang masamang gagawin dito sa atin eh. Ano kaya kung alamin natin kung saan siya nakatira? Ano po ba yung binabalak niyo, Tay? Gusto kong matyagan yung taong yon. Nais kong malaman kung ano ang kanyang ginagawa at kung ano ang talagang pakay niya rito. Sige po, sasamahan ko po kayo. Kung ganon, subukan natin alamin kung saan ang bahay niya. Kunin mo yung itak ko. Sige po, sandali lang po, kukunin ko. Nagmamadaling umalis si Nonoy. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 itak. Isinara na rin niya ng mabuti ang pintuan ng kanilang bahay. Dahil isang gabi na lang ay kabilugan na ng buwan. Hindi na sila nagdala pa ng sulo. Kailangan mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung ano ang ating madadatnan doon. Kaya nga po, natatakot nga po ako eh, pero dahil kasama ko kayo, alam kong walang mangyayari sa atin. Huwag ka mag-alala. Hindi rin tayo magtatagal doon. Hindi kita pababayaan. Wala kang dapat na ikatakot. Opo, Tay, salamat po. Nagsimula silang maglakad patungo sa dulong bahagi ng kanilang bukirin. Nang naroroon na sila, sinuyod nila ang buong paligid. Ilang sandali pa, may naaninag siyang isang kubo roon na merong malamlam na gasera. Alam nilang bago lang yon, kaya lumapit sila roon. Huwag kang masyadong gagawa ng ingay ha. Baka mahalata tayo. Yan ba yung bahay ng lalaking yun, Tay? Siguro yan nga. Bagong tirik lang yan dito eh. Ewan ko nga ba kung sino yung nagbigay sa kanya ng paintulot para magtayo ng bahay rito at maglagay ng bakod. Dumiretso sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang kubo. Nang naroon na sila, nagmatsyag sila sa paligid. Sobrang tahimik at animoy walang tao sa loob. Mukhang walang tao sa loob ah. Hindi ko alam. Silipin na lang natin. Maghanap tayo ng siwang. Sige po, mas maigi po siguro kung papasok ako sa silong at doon ako sisilip. O sige Nonoy, pero mag-iingat ka anak ha. Opo. Naganap sila ng kani-kanilang pwesto para makasilip sa loob ng bahay. Subalit pareho silang nabigo nang mapagtanto nilang walang tao sa loob. Walang ano-ano, nakarinig siya ng mga kaluskos na papalapit sa naturang kubo. Dahil dito, pareho silang nataranta. Anak, umalis ka na riyan. Dali, may taong papalapit dito. Baka siya na yan. Sige po, sandali lang po itay. Ay, naku, nasipa po yung kaldero. Ano ba? Huwag kang gumawa ng ingay. Dulot ng kanyang pagkataranta, nasagi ni Nonoy ang isang lumang kaldero sa silong. Nakagawa siya ng ingay, kaya mas lalo silang nabahala. Saktong pagkalabas niya sa silong, nakalapit din ng tuluyan ng isang bulto ng tao na may kung anong hinahatak. Halika, magtago muna tayo. Baka makita niya tayo rito. Sige po, doon po. Masukal yung baging yun, Tay. Tayo na. Nagmamadili sila sa pagtatago sa masukal na bahagi. Habang nakaupo roon at nakakubli, ilang beses silang napasilip para alamin kung ano ang naroroon. Ano kaya yung hinahatak ng taong yun? Hindi kaya aayop yun, Tay. Lapitan ko kaya para malaman po natin kung ano yun. Wag! Panigurado mahuhuli ka niyan. Mahirap na. Dumito na lang muna tayo at dito na rin tayo magmatsyag. Sige po, Tay. Nanatili sila sa ganoong sitwasyon hanggang sa pumasok na ang tao sa loob ng kanyang tirahan. Naghintay lang ilang sandali si Mang Dindo at Nonoy. Nang hindi pa rin nakalabas ang tao, mabilis silang lumapit doon para alamin kung ano ang dinala ng dayo roon. Pagkalapit nila sa hinatak nito, Tay, ano po ito? kalahating katawan ng kambing yan ha. Sinasabi ko na nga ba, hindi maganda yung kutob ko sa kanya eh. Paniguradong, ha? May pababa ng bahay, Tay. Magtago po muna tayo. Dali, kailangan hindi tayo makita rito. Nagmadali silang magtago sa madilim na bahagi habang nakamasid pa rin sa hayop na dinala ng lalaki roon. Ilang sandali pa, parehong namulagat ang mga mata na mag-ama nang makita nilang bumabayon. At nang mapagmasdan nila ng maigi, nagbabaga ang mga mata nito. Sana naman kaya nagmulang lupalop yung Diyosdado na yan.
Isa nga siyang aswang. Baka delikado tayo dito, Tay. Umalis na tayo dito. Akmang aalis na sana silang dalawa nang makita nilang nakamasid sa kanilang pinagtataguan ng lalaki. Sumisingot ba ito sa ere at tila may inaamoy siya? Sino nandyan? Magpakita ka! Anong ginagawa mo rito? Naamoy kita! Pilit na nagtago ang mag-ama. Halos hindi na sila makahinga para lang hindi maramdaman ng lalaki ang kanilang presensya. Paano niya nalaman ang presensya natin dito? Teka, ano ba yung mabaho, Nonoy? Sorry po, Tay. Sa sobrang kaba ko po, natay na ako. Ay, kaya pala alam niyang may ibang tao rito eh. Kasi may amoy tae. Ikaw talaga oh. Sorry po, Tay. Di ko na talaga napigilan eh. Nasa ganong sitwasyon silang dalawa nang makita nilang tumalikod na ang lalaki. Hinatak nito ang kalahating katawan ng kambing papasok sa kanyang tirahan. May pagkakataon na tayo. Kailangan na natin makatakas. Takbo! Uwi na ba tayo sa bahay natin, Tay? Hindi. Sa ilog muna tayo dediretso. Ang baho mo eh. Maghugas ka muna ron. Hindi na nila inaksaya pa ang panahon. Tumakbo silang mag-ama patungo sa ilog. Hindi na nila nagawa pa makalingon dahil sa pagmamadali. Pagkarating sa ilog, naglinis ng kanyang katawan si Nonoy. Pagkatapos nito, nagpasya na silang dalawa na umuwi. Napagkasundo nila na ilihim ang nangyari. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay, nagbihis lang si Nonoy at nagpasya na silang dalawa na matulog. Kinabukasan, Nonoy, dalhin mo sa bukid yung kalabaw natin ha. Kailangan makakain siya ng maraming damo para naman may lakas siya kinabukasan. Mag-aararo pa tayo sa bandang dulo ng bukirin natin. Sige po, Tay. Ngayon din mismo, dadalhin ko po yung kalabaw natin doon. O sige, mag-ingat ka ha. Kapag nakita mo rin si Diosdado, sabi mo kagad sa akin. Dapat siyang managot dahil sa kanyang mga ginawa sa iyo. Opo, Tay. Sige po, alis na po muna ako. Nagmamadaling bumaba si Nonoy sa kanilang bahay. Nang tuluyan na siyang nakalabas, pinuntahan niya ang kanyang kalabaw. Halos hindi siya makapaniwala nang mapagtanto niyang naroroon pa ang tali ng kanilang alaga. Ngunit wala na ito roon. Nilapitan niya ang puno at nakita niya ang iilang bahid ng dugo roon at maging sa lupa. Itay! Nay! Yung kalabaw po natin, nawawala! Anong sabi mo? Sandali, bababa ko riyan! Nagmadaling bumaba si Mang Dindo. Sumunod na rin sa kanya si Aling Marites. Pareho silang nanlumo nang mawari nilang nawawala ang kanilang alaga. Hanapin po natin, baka nandito lang siya sa paligid. Sige, ikaw Nonoy, doon ka. Ikaw Marites, sa banda ron. Doon naman ako maghahanap. Nagkanya-kanya sila ng takbo para hanapin ang kalabaw nila. Subalit kahit saang banda man sila maghagilap, hindi nila ito nakita. Nung makabalik na sila sa tapat ng punong pinagtalian, Tay, may nakita akong bahid ng dugo sa lupa at maging sa puno. hindi kaya... Halika Nonoy, samahan mo ako, may pupuntahan tayo. Ay, saan naman kayo pupunta? Saka na namin sasabihin. Dumito ka lang muna sa bahay at baka bumalik pa yung magnanakaw ngayong umaga. Nagmadaling umalis sina Mang Dindo at Nonoy. Kahit pa hindi alam ng bata kung saan talaga sila pupunta, sumama na lang siya sa kanyang ama. Noong lumaon, nawari ni Nonoy kung saan sila patungo. Ano po yung gagawin natin sa bahay ni Mang Diosdado, Tay? Siya lang ang alam kong may kakayahang magnakaw ng kalabaw natin. Malakas ang kutob kong gumunti siya kagabi dahil pinuntahan natin siya sa kanyang bahay. Pero, baka kung ano po yung gawin niya sa atin, Tay. Huwag ka mag-alala. Walang gaanong kakayahan ng aswang kapag may araw. Tayo na, baka hindi pa natin siya abutan. Sige po, Tay. Dahil sa pagmamadali nila sa paglalakad, hindi na sila dumaan sa kanilang bukirin. Nang lumaon, nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Mang Diosdado. Nagmatsyag sila at nang mapansin nilang tahimik ang buong paligid, sinubukang sumigaw ni Mang Dindo. Hoy! Diosdado! Lumabas ka riyan! Anong ginawa mo sa anak ko? Sino yan? Hindi kita kilala. Anong pakay mo rito? Nandito ako para alamin ang dahilan mo. Bakit mo binanta ng anak ko? Habang sumisigaw si Mang Dindo, sinenyasan niya si Nonoy na mag-ikot sa paligid at alamin kung merong bakas doon ang kanilang kalabaw. Lumangit-ngit naman ang pinto ng bahay ni Mang Diosdado at ilang sandali lang lumabas na ito na merong dalang itak. Sino ka?
At bakit mo binubulabog ang tulog ko? Ama ako ng batang binantaan mo. Bakit mo siya binantaan? Ninakaw mo na nga yung asarol namin eh. Ikaw pa magbabanta. Ano pinagsasabi mong ninakaw? Ako pa nga ninakawan niyo eh. Huwag mong sabihin ikaw yung nagnakaw nun at binabaliktad mo lang ang sitwasyon. Ako pa talaga ang babaliktad ha. Sa oras na ulitin mo pa yung ginawa mo kay Nonoy, malalaman natin kung hanggang saan niyang kaya mo. Ako ba talaga hinamon mo? Handa ko kahit anong oras. Huwag ka lamang susugod dito ulit at may kalalagyan ka sa akin. Ay isa pa pala, ano mo nagawa magtayo ng bahay rito at makapagsimula ng pagbabakod? Ibinigay ng may-ari ang lupain ito sa akin. Bakit? Mayagal ka? Hindi na nakasagot si Mang Dindo. Nakabalik na si Nonoy at pabulong itong nagwika na wala siyang mahanap na palatandaan na naroroon ng kanilang kalabaw. Nang ibaling nila ang kanilang pansin, nakita nila ang isang tumpok ng dayami. Napansin naman ni Mang Diosdado na nakatitig ang mag-ama roon. Alis na kayo! Alis! Ang distorbo! Ninaisa ng puntahan ni Nonoy ang tumpok ng dayami. Subalit pinigilan siya ng kanyang ama. Sinabi nitong magtatanong-tanong muna sila sa kanilang kababaryo at baka sakaling may makuha silang impormasyon. Bakit niyo po ko pinigilan, Tay? Baka yun na po yung kalabaw natin. Hayaan mo na. Mamayang gabi, babalik tayo at malalaman natin kung kalabaw natin yon. Malakas ang kutob kong wala nang buhay ang kung anumang hayop na tinabakan niya ng dayami. At sana, hindi yun yung kalabaw natin. Pero paano po kung halaga natin ang nandun? Bahala na. Kailangan mahuli natin sa akto ang Diosdado na yan. Kung kalabaw man natin ang naroroon, magbabayad talaga siya sa atin. Nagpasya na lamang sila mag-ama na sa bukid nila sila dumaan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang matanaw ni Nonoy ang bakod na ginawa ni Mang Diosdado. Itay, mukhang may bahagi ng bukid natin ang binakuran ni Mang Diosdado ah. Ba't walang hiya yun ah? Sino nagbigay sa kanya ng karapatan na gawin yan? Halika, lapitan natin at alamin. Bininisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng ginawang bakod ni Mang Diosdado. Napamura na lang si Mang Dindo nang malaman niyang tama ang sinabi ni Nonoy. Halos ilang bahagi ng kanilang bukirin ang sinakop ng bakod ng dayo. Ba't napakawalang ya talaga ng Diosdado na yan ah? Halika, sirain natin ang bakod na yan. Marahil gabi niya ginawa to eh. Napakaganid niya. Pati ang di sa kanya talaga aangkinin niya. Magnanakaw talaga. Pinagtatataga ni Mang Dindo ang bakod hanggang sa tuluyang masira ito. Isa-isa namang itinapon ni Nonoy ang bahagi ng bakod na nasira. Bago pa lang siya dito eh. Pero marami na siyang naging atraso. Umanda siya kapag kinanti niya ang ibang tao rito. Kukuyugin talaga siya ng mga taga-nayon at itatapon sa malayo. Ano kaya kung isumbong natin siya kay Kapitan? Bag, kilala ko si Kapitan. Tayo pa magiging masama niya kapag nagkataon. Ano pong gagawin natin? Pabayaan na lang muna natin. Karma na lang ang bahala sa kanya. Nang matapos sila sa kanilang pagsira ng bakod, nagpasya na silang umuwi. Pagka-uwi nila, nagulat sila sa balita ni Aling Marites sa kanila. Hindi lang pala kalabaw natin ang nawawala. May mga kanayon tayong naghahanap ng kanilang mga alaga. Nawawala rin daw. Hindi kaya marami magnanako na pumupunta dito sa atin paggabi? Hindi ako naniniwala dyan. Isa lang ang hinala kong kumuha ng lahat ng yon. Hindi ko man alam kung anong tunay niyang pakay, pero malakas ang kutob ko na siya ang magnanakaw. Kung ganon, sino? Sinong posibleng gumawa ng lahat ng ito? Ang dayo rito sa ating baryo, si Diosdado. Siya lang naman ang may potensyal na gawin yan eh. Paano mo naman nasabi yan? Bago pa lang ang tao rito ah. Hinuhusgahan mo na kagad? Marami na siyang ginawang hindi maganda. Una, ninakaw niya yung asarol natin. Pangalawa, binantaan niya si Nonoy. Ngayon nga nalaman namin binakuran niya yung ibang bahagi ng bukirin natin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kanina kasi, nung papunta kami ng bahay niya, sa kabila kami dumaan. Pero nung pauwi na, nagpasya kaming sa bukid na natin kami dumaan. At nakita naming umabot hanggang sa lupa natin yung bakod niya. Abay, napakawalang hiyaan naman niya. Ganun pa man wala tayong matibay na ebidensya. Baka tayo pa mabaliktad niyan kapag nagbintang tayo. Mamayang gabi, kabilugan na ng buwan. Aalamin ko kung ano talaga ang sikreto ng Diosdado na yan.
Ano bang ibig mo sabihin, ha? May hinala kasi akong aswang siya eh. May katibayan na ako, pero hindi pa yung sapat. Mamaya, malalaman ko kung ano yung totoo. Eh, wag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo, Dinto. Mapapahama ka lang yan eh. Walang masamang mangyayari sa akin. Magmamatsyag lang naman ako sa paligid eh. Saka babalik din ako kagad dito sa bahay. Ay nako, ikaw na ang bahala. Pero kinakailangan mo mag-ingat, ha? Baka mahuli ka niyan at ano pang gawin sa'yo. Hindi. Hindi ako natatakot sa kanya. Handa ako makipagpatayan para lang mapangalagaan kung anumang akin. Binalak na niyang agawin ng bahagi ng ating lupain eh. Huwag lang magkataon na siya rin ang nagnakaw ng kalabaw natin na may ewan ko na lang talaga. Matapos sa kanilang pag-uusap, nagpaalam si Mang Diosdado sa kanyang asawa na hahasain na muna niya ang kanyang itak. Sinabihan na rin niya si Nonoy na dalhin ang iba pa nilang mga itak at nang meron siyang pagpilian. Habang naghahasa ng mga itak, nakatayo lang si Nonoy sa tabi ng kanyang ama. Sasamahan ko po kayo mamayang gabi, Tay. Ay, wag na anak. Kaya ko ng sarili ko. Hindi naman ako magtatagal dun eh. Pero baka kung mapano po kayo. Dumito ko na lang sa bahay natin at bantayan mo ang nanay mo. Pero baka kung... Huwag ka nang magdahilan. Basta, dito ka lang at samahan mo ang nanay mo. Napatango na lang si Dindo sa kanyang ama. Kahit na yun na ang sinabi ng kanyang tatay, hindi pa rin mawala sa kanyang sarili ang pagnanais na samahan nito. Pagkatapos ng kanilang ginawa, nagpasya silang hanapin ulit ang kanilang kalabaw. Subalit hanggang sa tuluyang dumating ang hapon, hindi pa rin nila ito mahanap. Kinagabihan. Paano alis muna ako? Pupunta ako sa bahay ng Diosdado na yon at alamin kung tama yung hinala ko. Mag-iingat ka, ha? Bumalik ka kaagad. Ikaw, Nonoy, dito ka lang ha. Samahan mo ang nanay mo. Opo, Tay. Huwag ka nang sumama ron. Masyado ka pang bata para sa kung anumang gulong yon. Sige po, Nay. Natatakot din naman po kung makita ulit si Mang Diosdado eh. Pagkawika ni Mang Dindo, agad itong bumaba. Dala niya ang kanyang itak. Sinundan na lang siya ng tingin ni Nonoy at Aling Marites. Napabuntong hininga na lang ang Ali at napatitig kay Nonoy. Sana walang masamang mangyari sa iyong ama. Ipagdasal na lang natin siya para protektado siya ng sa itaas. Opo, Nay. Alam ko naman na kaya niyang sarili niya eh. Hindi siya mahuhuli ni Mang Diosdado. Sana nga, Nonoy. Sana nga'y gabayan siya ng Panginoon natin. Matapos ang kanilang usapan, saglit na nagpaalam si Nonoy sa kanyang ina para magbawas. Napasapo na rin siya sa kanyang tiyan, kaya napatango na lang si Aling Marites sa kanya. Dahil nasa labas ang kanilang banyo, nagmadali siyang lumabas sa kanilang bahay. Kailangan ko masundan si tatay. Baka kung ano yung mangyari sa kanya. Wala akong pakialam kung masyado pa akong bata. Bago dumiretso ng lakad, napalingon pa siya sa kanilang bahay. Nung masiguro niyang hindi nakamasid sa kanya si Aling Marites, nagmadali siyang umalis. Wala siyang naging pakialam kung wala man siyang dalang kahit na anong panlaban. Ang tanging nais niya ay mahabol ang kanyang ama at masama nito sa kung anuman nais niyang gawin. Kalaunan, may nakita siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Mukhang si tatay yun ah. Dahil kawangis ng kanyang ama ang nakikita niya, mas lalo niyang binilisan ng kanyang paglalakad hanggang sa... Tay, hintayin niyo ako. Sasama po ako sa inyo. Tatakbo na sana siya para mas malapitan ng kanyang sinusundan nang biglang tumigil ang taong nasa unahan niya. Agad itong napalingon sa kanya na naging rason para matigilan si Nonoy. Nanginig ang kanyang buong katawan nang makita niyang nagbabaga ang mga mata ng inakala niyang si Mang Dindo. Naglalaway rin ito ng malapot at animoy wala sa kanyang sarili. Sino ka? Bakit mo ginaya yung tatay ko? Anong ginagawa mo dito sa baryo namin? Hindi sumagot ang nilalang. Napaangin lang yon saka napasinghot sa ere. Walang ano-ano, mabilis itong humakbang upang lapitan si Nonoy. Dahil sa matinding takot naman ng bata, napatras ito. Tatakbo sana siya, ngunit nanlambot ang kanyang tuhod. Hanggang sa napalumpasay na lang siya sa lupa. Pagkalapit sa kanya ng nilalang, napanganga ito at inakma siyang sasagpangin. Ay, tulungan mo ako! May aswang dito! Hindi naman natinag ang aswang sa naging pagsigaw ni Nonoy.
Inilapit niya ang kanyang bibig sa leeg ng bata, ngunit natigilan ito at napaungol. Nagasalat kayo, aswang kayo! Matagal ko na kayong hinahanap! Nandito na pala kayo! Napag-alaman ni Nonoy na tinaga ng matanda ang aswang sa batok. Ngunit dahil hindi pa ito napuruhan, muling tinaga ng matanda ang aswang. Napugutan ng ulo ang nilalang at mas lalong nahintakutan si Nonoy. Huwag ka matakot, bata. Wala akong intensyon na saktan ka. Sino po kayo? Saan kayo nanggaling? At paano kayo nakarating dito? Narinig ko lang ang pagsigaw mo at nakaramdam ako ng kakaiba. Alam kong nangangailangan ka ng tulong. Kaya lumapit ako rito. Ako nga pala si Lauro. At hindi na mahalaga kung saan ako nanggaling. Ano po bang pakay nyo dito? Wala naman. Naawa lang ako sa batang katulad mo. Kung hindi ako lumapit para patayin ang aswang na yan baka ikaw rin ang kanyang pinatay. Maraming salamat po, Tandang Lauro. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Walang anuman yon, bata. Teka, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na delikado rito sa labas ngayong gabi? May mga aswang na nakarating dito at nagkaroon sila ng piging. Ano po ba yung ibig pong sabihin nun? May pinagsasaluhang kalabaw ang mga aswang sa bandang dulo ng nayong ito. Natigilan ng ilang segundo si Nonoy. Naalala niya si Mang Diosdado at ang kanyang amang pumunta sa bahay nito para magmatsyag. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya nagpaalam siya kay Tandang Lauro. Tandang Lauro, mauuna na po ko. Kailangan ko mapuntahan si tatay. Baka ako mapano na siya Kapay, napakalakas naman ng loob mo, bata. Bago ka umalis hayaan mong bigyan kita ng proteksyon laban sa mga aswang na yan. Proteksyon po? Eto, tanggapin mo itong 2 trespi ko. Ibigay mo ang isa sa iyong ama at suotin mo rin ang isa para walang mangyaring masama sa inyo. Maraming salamat po, Tandang Lauro. Maraming salamat po talaga. Ay sige na, baka kung ano pa mangyari sa ama mo. Sa iyo na rin itong itak ko. Kargado na yan ang dasal at pamuksayan sa mga masasamang elemento. Maraming salamat po. Noon din, nagpaalam si Nonoy na umalis na. Napatango naman sa kanya ang matanda at nanatiling nakatayo doon. Nang makailang hakbang na ang bata, nilingon niya ang matanda. Namulagat na lang ang kanyang mga mata at lumakas ang kabog ng kanyang puso nang makita niyang kinain ng liwanag si Tandang Lauro. Ano kaya nangyari kay Tandang Lauro? Ano ba siya? At bigla na lang siyang dumating at bigla na ring nawala. Magkahalong pangingilabot at pagkamangha ang kanyang naramdaman. Isa lang ang naging sigurado ni Nonoy, hindi pangkaraniwang tao si Tandang Lauro. Isinuot niya ang isang trespiko at hinawakan ng maigi ang isa pa. Ilang sandali lang, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya'y naging ibang tao na siya, kaya nawala ang kanyang takot. Kailangan kong makita si tatay, baka kung napano na siya. Mabigay ko sana kaagad sa kanya itong trespikong medalyon na bigay ni Tandang Lauro. Dahil maliwanag ang buwan, hindi nahirapan si Nonoy na baybayin ang daan patungo sa bahay ni Mang Diosdado. Nang malapit na siya roon, nagtaka siya kung bakit may ingay siyang naririnig. Sinipat niya ang paligid hanggang sa matanaw niya ang kanyang ama. Payuko siyang lumapit dito upang walang ibang makakita sa kanya. Tay, marami po ba talagang aswang dito? Oh, Nonoy, bakit ka nandito? Pinagsabihan na kita. Nag-aalala po kasi ako Baka kung ano na po mangyari sa inyo. Ang nanay mo, hindi ka ba nag-aalala? Mag-isa lang siya sa bahay natin. Huwag na po kayong magalit. Ito, suotin niyo po ito. Ano ba to? Saan ang galing to? Binigay po yan ng matandang tumulong sa akin. Suotin daw natin bilang proteksyon. Sinong matanda? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Magsasalita na sana si Nonoy nang bigla siyang matigilan. May narinig silang ingay sa labas ng bahay ni Mang Diosdado, kaya napasipat sila ng maigi roon. Nakita nilang may kung ano silang pinagsasaluhan, kaya naisipan nilang alamin kung ano yon. Teka po, ang tumpok ng dayaming nakita natin, nawala na. Nalinti ka na. Malamang, hayop talaga ang tinakpan yun. Tayo na, mas lapitan pa natin ang bahay ng Diosdado na yan.
Ito po, suotin niyo muna po ito nang may protection po kayo kahit na papano. Isinot naman ni Mang Dindo ang trespikong ibinigay sa kanya ni Nonoy. Inihanda na lang din nila ang kanilang itak at marahang pumwesto sa bahagi kung saan makikita nila ang mga naroroon. Nang tuluyan na silang nakalapit doon, nagulat sila nang mapagtanto nilang hindi mga normal na tao ang nasa piging na yon. Itay, parang yan po yung... Kalabaw natin! Kalabaw natin yung pinagsasaluhan nila! Walang iya! Ilang taon nating inilagaan tapos gaganyanin lang nila. Magbabayad sila! Ano pong gagawin natin, Tay? Baka po kapag kukumprontahin natin sila, malalagay tayo sa panganib. Hindi. Magmamatsyag lang muna tayo rito. Kabilugan ng buwan ngayon. Malalakas ang mga aswang na yan. Kailangan maghintay tayo ng panahon para makaganti. Matibay na ang ebidensya natin. Habang pinagmamasdan nila si Diosdado, nanginginig sila sa galit. Dahil sa kanilang nasaksihan, mas napatunayan nilang aswang ang dayo at maging ang mga kasamahan nito. Nakakatakot ang mga mukha nila. Ganyan din yung itsura ng mga nilalang na sumugod sa akin kanina eh. Ano? Ang ibig mo sabihin? Wala nang nagawa si Nonoy kung hindi ang sabihin ng patungkol sa naging karanasan niya at kung paano siya tinulungan ng matanda. Napagtanto nilang dalawa na marahil papunta na rin sa bahay nila si Mang Diosdado. Sapat na sa akin ang nalaman natin kung anong totoo. Manghingi tayo ng tulong sa mga tao at ang maitaboy na sa baryong itong Diosdado na yan. Simula pa lang, sila pala ang rason kung bakit may mga hayop na nawawala sa baryo natin. Pero delikado po tayong lahat dito. Kung nagawa nila yan sa mga hayop, baka sa susunod, iisa-isay na niya ang mga tao dito. Sa ngayon, kahit pa na masakit sa akin na mawala ang alagang kalabaw natin, ipagpapasa Diyos ko na lang yon. Masakit nang mawalan ng alaga. Pero dihado tayo. Mas marami sila at hindi natin sila kakayanin. Muli nilang sinulyapan ng mga aswang na nagsasalo-salo. Binilang pa sila ni Nonoy at halos nasa 20 silang lahat. Sabik sila sa pagkain ng karne ng patay na kalabaw. At animoy wala sila sa kanilang katinoan. Tayo na! Sige po, Tay. Nagmamadali silang maglakad hanggang sa makalayo na sila sa bahay ng dayo. Napalingon pa silang pareho at nawari nilang hanggang sa mga oras na yon nagkakasiyahan ng mga yon. Paano po kung mamayang gabi, ang mga taga dito naman ang kanilang pagdiskitaan? Hindi naman siguro. Busog na mga yun malamang. Uuwi na rin sila kung saan lupalop sila nang galing. Kapag si Diosdado na lang ang may iwan dito, doon ko siya kukomprontahin dahil sa ginawa niya. Kayo po ang bahala, Tay. Tayo na po. Baka nag-aalala na po si nanay sa atin. Lagot ka sa kanya. Pinagsabihan naman kita na huwag ka nang lumabas eh. Mas nag-aalala po ko sa inyo eh. Susugod kayo ng mag-isa sa aswang. Wala kang dapat na ipag-alala, anak. Alam ko naman kung ano yung gagawin ko eh. Hindi naman ako basta-basta susugod sa kanila. Lalo na't marami sila. Magiging pagkain lang ako ng mga aswang na yon. Binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Naabutan nilang nakadungaw sa bintana si Aling Marites. Pagkakita niya kay Nonoy, namulagat ang kanyang mga mata. Sinasabi ko na nga pa eh. Pumasok ang mag-ama sa kanilang bahay. Nang naroon na sila, agad na nilapitan ni Aling Marites si Nonoy at sinimulang pagalitan. Pinigilan naman siya ni Mang Dindo at sinabi kung ano ang kanilang natuklasan. Bakit hindi mo siya kinumpronta, ha? Walang yang yon. Kung hindi mo siya magagawang kumprontahin, ako susugod doon. Wag na, Marites. Marami sila at baka kumapahama ka lang. Kahit na, hindi mo ba naisip kung gaano kalaking naitulong sa atin ang kalabaw na yon? Kung ilang taon natin pinaghirapan pakainin yon at alagaan. Ako susugod doon. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang ito. Pagkatapos niyang magsalita, inagaw niya ang itak ni Mang Dindo. Mabilis na tumakbo si Aling Marites palabas sa kanilang bahay. Hindi na nito nagawa pang makalingon sa kanyang mag-ama at dire-diretso sila sa kanyang pagtakbo. Kailangan masundan natin ang nanay mo. Pipigilan natin siya kung ano man ang balak niya. Napakadelikado ng gagawin niya. Tayo na po, Tay, bilis! Kumuha pa ng isang itak si Mang Dindo. Si Nonoy naman, hawak pa rin niya ang itak na bigay sa kanya ng misteryosong matanda. Noon din, hinabol nila si Aling Marites. Pareho silang kinutuban ng hindi maganda dahil sa ginawa ng ali. Dulot ng suot niyang agimat, naging mabilis din ang pagtakbo ni Nonoy at hindi ito nakaramdam ng pagod.
Kinakailangan natin mapigilan ng nanay mo. Baka kung mapano siya sa kamay ng mga aswang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtakbo nang marinig nila ang pagsigaw ni Aling Marites. Dahil dito, mas lalo nilang binilisan ang kanilang pagtakbo hanggang sa matanaw na nila si Aling Marites. Marites! Sinabihan naman kita! Delikado ang gagawin mo! Tulong, tita! Tulungan mo ako! Anong nangyari? Hindi! Lubayan niyo asawa ko! Mga demonyo! Nakita na mag-ama kung paanong paligiran ng mga aswang si Aling Marites. Pareho silang nabahala. Kaya napatakbo na sila upang lapitan ang mga ito. Nang halos 2 dipa na lang ang layo nila sa kinatatayuan ni Aling Marites at ng mga nilalang, ay napagtanto nilang higit sa 5 aswang ang naroroon. Dindo, anong gagawin ko? Tulungan mo ako! Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Kayo mga aswang, lubayan niyo siya! At akong halapin niyo! Kami ang kalabanin niyo, huwag si nanay! Noon din, dumampot ng bato si Nonoy at ibinato sa isa sa mga aswang. Naggalit ito, kaya ibinaling niya ang kanyang pansin sa bata. Kapag hindi niyo lulubayan ng asawa ko, susuguri ko kayo at papatayin! Dahil sa sinabi ni Mang Dindo, humakbang ang 3 aswang upang lapitan siya. Ang 2 naman ay naiwan at napahawak sa magkabilang braso ng Ali. Dito ka lang sa likuran ko. Huwag mo nang kalabanin ng 2 aswang na yan na may hawak sa nanay mo. Akong bahala sa kanila. Baka kung mapano ka pa kapag kinalaban mo mga yan. Pero baka po kung anong gawin nila kay nanay. Huwag kayo magkakamaling saktan ng asawa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Dahil sa kanyang sinabi, napaangil ang 2 aswang. Inikutan naman sila Nonoy ng 3 aswang at naganda ang mga ito sa pag-atake. Napahawak naman ang maigpit sa kanilang mga itakang mag-ama habang hinihintay kung ano ang susunod na gagawin ng mga aswang. Yanta mo sarili mo, Nonoy. Sige po, tay! Sa isang pagkisap ng mga mata nilang 2, sumugod sa kanila ang 3 aswang. Nag-init ang katawan ng mag-ama at alam nilang dahil yon sa suot nilang medalyon. Bunsod nito, hindi sila nakaramdam ng takot habang kaharap ang mga aswang. Nilabanan nila ang mga ito. At dahil sa taglay nilang bertud na nagmula sa Tres Pico, nagawa nilang ilagan ng mga pag-atake sa kanila. Sige Nonoy, huwag kang matakot sa kanila. Mga aswang lang sila. Samantalang tayo ay may tangan na Tres Pico. Hindi ako natatakot sa mga aswang na ito, tay! Natatakot po ko kung anong posibleng gawin ng 2 kay nanay! Tapusin na muna natin ang 3 ito. Saka natin problemahin ang 2. Dahil sa pangamba nila na baka may gawin ng 2 kay Aling Marites, binilisan nila ang pakikipaglaban sa mga aswang. Noong lumaon, naagawa nilang pabagsakin ang 3. Dahil lahat sila ay nasugatan din sa itak na mula kay Tandang Lauro, hindi sila nakagalaw at unti-unting nalusaw ang kanilang katawan. Anong nangyari sa mga yan? Hindi ko alam pero nasugatan ko sila gamit ng itak na to na bigay ng misteryosong matanda sa akin. Kung ganon, magagamit natin yan para lipunin si na Diosdado. Kayo mga aswang! Kapag hindi nyo pinakawalan si Marites, itutulad namin kayo sa mga kasama nyo! Napangisi ang 2 aswang. Binitiwan nila si Aling Marites at palundag na umatake sa mag-ama. Puntahan mo na lang ang nanay mo at iligtas! Ako nang bahala sa 2 ito! Sige po! Itong itak ko gamitin niyo po nang matalo niyo po kaagad ang mga aswang na yan! Nagpalitan ng itak si Mang Dindo at Nonoy. Nang makita naman ng bata na susuguri na sana siya ng isang aswang, umilag siya at agad na tumakbo patungo sa kanyang ina. Nay! Huwag na po kayo matakot! Patawad anak, sana nakinig na lang ako sa inyo. Huwag niyo na pong isipin yon, ang malagay ligtas kayo. Habang nakaantabay sa paligid, pinanood nila si Mang Dindo habang nilalabanan ng 2 aswang. Idinalangin na lang ni Aling Marites na magawang matalo ng kanyang asawa ang 2 aswang. Sana naman walang mangyari sa tatay mo. Magtiwala lang po kayo. Hawak niyang itak na nagpapalusaw sa mga aswang. At tsak na hindi magtatagal, magagawa niyang talunin ng mga yan. Kalaunan, bumagsak ang 2 aswang. Sinubukan pa nilang bumangon subalit tinaga na sila sa liig ni Mang Dindo. Nasaksihan naman ni Aling Marites kung papaano unti-unting nalusaw ang mga nilalang na yon. Sabi ko po sa inyo kaya silang talunin ni tatay Napatakbo si Mang Dindo palapit sa kanyang mag-ina. Bago sila umalis para bumalik sa kanilang tirahan, nakiramdam na muna sila sa kanilang paligid.
Nabahala sila dahil may ibang aswang na naroroon at naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang sumugod sa kanila. Mukhang wala ng aswang sa paligid. Pwede na tayo umuwi sa atin. Pasensya ka na, Dindo. Nadala lang kasi ako ng galit ko. Salamat na rin at naabutan niyo ako. Huwag mo nang intindihin yan. Ang mahalaga, ligtas ka. Kung hindi ako nagkakamali kasama ni Diosdado ang mga aswang na yon. Pasalamat lang talaga siya at wala siya rito. Paano kung malaman niyang pinatay natin ng mga kasama niya? Baka gumanti siya sa atin. Hindi ako papayag na mangyari yan. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ano kaya kung umalis na muna tayo dito, Dindo? Paano naman ang ating bukirin? Walang mag-aasikaso ron. Isa pa, baka tuluyang agawin nyo ni Dindo. Nagawa na nga niyang bakuran ng ibang parte kahit na nandirito pa tayo Hindi bali na. Mas malaga ang buhay natin at kaligtasan, Dindo. Paano na lang kung may mangyaring masama kay Nonoy? Ako sige, o na. Pag-uwi natin, kukuha na lang tayo ng gamit natin, saka aalis na tayo dito. Tutungo tayo sa kabilang baryo. Salamat naman, Dindo, at pinakinggan mo ako. Mas maigi pang dun muna tayo. May mga albularyo roon na pwedeng tumulong sa atin kung sakali. Kayong dalawa lang ni Nonoy ang mananatili roon. Babalik ako rito. Kailangan kong bantayan ang bukid natin. Dahil sa kanilang pagkukwentuhan, hindi nila namalaya na nakarating na sila sa kanilang bahay. Nonoy, tulungan mo ang nanay mo ha. Magbabantay ako dito sa paligid at baka nakasundan tayo ng mga aswang. Sige po, Tay. Tinulungan nga ni Nonoy si Aling Marites para kunin ang iilang damit nila. Pagkatapos nila, bumaba na sila sa kanilang bahay. Walang yan, Diosdado yan. Humanda siya kapag pinakailaman niya ulit yung bukid natin. Palalampasin ko yung ginawa niya sa kalabaw natin pero kapag inangkin niya yung lupa natin, abay papatayin ko na talaga siya. Huwag mo na munang intindihin yan. Ang mahalaga, makaalis muna tayo dito. Baka balikan tayo ng mga yon. O sige na, doon tayo dadaan sa may maraming kabahayan. Tsak na mag-aalangan ng mga aswang na sundan tayo ron. Bago sila umalis, sinigurado muna nilang walang aswang na nakaabang sa kanila. Nung makasiguro na, nagmadali silang lumisan sa kanilang bahay. Naunang maglakad si Nonoy at ang nasa hulihan naman ay si Mang Dindo. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa kabilang baryo nang hindi nasusundan ng aswang. Nang gabing yun, nakituloy na muna sila sa bahay ng isang albularyo. Nagulat pa si Nonoy nang mawari niyang ang albularyong yun at ang matandang tumulong sa kanya ay iisa. Nonoy, siya ang lolo Lauro mo. Matalik na kaibigan siya ng iyong lolo. Hindi po ba kayo yung tumulong sa akin? At kayo rin yung nagbigay ng mga trespe ko saka itong ita ko? Naramdaman ko kasing may taong nasa panganib. Hindi ko lang talaga inaasahan na anak ka pala ni Marites at Dinda. Sa inyo po pala yung galing, Tatay Lauro. Salamat at kung hindi dahil dun baka kung napano na kami. Ay, walang ano man yan. Magkaibigan kami ng lola mo. Bago pa man siya pumanaw, ipinangako ko sa kanya na poprotektahan ko ang kadugo niya. Paano po ninyo nagawang maglaho ng ganong kabilis, Lolo Lauro? Naglaho lang ako sa paningin mo. Pero ang totoo, naging mabilis lang talaga ang aking paggalaw. Eto, dahil dito. Ipinakita na matandang albularyo ang kanyang suot na mutya. Hindi naman napigilan ni Nonoy ang mamangha roon. Nakita ko ito ng tanghaling tapat. Hindi umuulan at maaliwalas naman ang panahon. Ewan ko nga ba kung bakit biglang kumidlat malapit sa akin. Tumilapon pa nga ako noon pero nang makita ko ang maliit na batong ito na nakadikit sa bahagi kung saan tumama ang malakas na kidlat, kinuha ko na. Talagang napakatikas Kung sino man ang makakakuha niyan hindi madaling madadaig sa anumang laban. Kaya nga, pero ngayong nakita ulit tayo, Nanay, ipagkakaloob ko sa iyo ito. Ingatan mo at gamitin sa tama. Talaga po? Oo, alam kong iingatan mo ito. Nakikita ko naman na kabutihan sa iyong puso. Kaya hindi ako nababahalang ibigay ito sa iyo. Hinubad ni Tandang Lauro ang naturang mutya at siya na rin mismo ang nagsuot sa bata nito. Nang suot na ni Nonoy ang mutya ng ngipin ng kidlat, nag-init ang kanyang buong katawan. Agad siyang nakaramdam na matinding uhaw, kaya
uminom siya ng halos 4 na basong tubig. Magpahinga na kayo. Huwag kayo mag-alala at ligtas kayo rito. Bukas mismo ng umaga, aalis ako para pumunta sa baryo ninyo. Aalamin ko kung ano ang katarantaduhang ginawa ng mga aswang doon. Maraming salamat po. Nagpahinga na silang 4. Habang nakahiga, sa hindi malamang dahilan ni Nonoy ay hindi siya makatulog. Pinakiramdaman niya ang kanyang tatay at napansin niyang hindi rin ito nakakaidlip. Tay, ano na pong gagawin natin? Ako nang bahala. Babalik ako bukas sa baryo natin. Matulog ka na at nang makapagpahinga ka na. Napatangon na lang si Nonoy. Kahit pa hindi siya dinalaw ng antok, minabuti niyang ipikit ang kanyang mga mata. Kalaunan, tuluyan na rin siyang nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan, maaga pa siyang nagising. Naisa na niyang sumama sa kanyang ama, subalit hindi na niya ito naabutan. Dumito ka lang, Nonoy, ha? Huwag ka nang sumunod sa tatay mo. Baka mapano ka. Hintayin na lang natin siya. Habang wala si Mang Dindo, nakipagkwentuhan na muna si Nonoy sa matandang albularyo. Marami siyang nalaman patungkol sa kanyang lolo, kaya namangha siya rito. Alam mo, Nonoy, malaki ang potensyal mong maging isang albularyo. Bakit naman po, Lolo Lauro? Busila kasi ang iyong kalooban at alam kong nakahanda kang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ganun po ba yun? Oo. Kaya kung darating ang araw na gusto mong matuto, handa kong tulungan ka. Maraming salamat po, Lolo Lauro. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap hanggang sa makita nilang paparating na si Mang Dindo. Pansin nila ang galit sa mukha nito, kaya hinintay nila itong makalapit. Noong makarating na sa bahay ni Tandang Lauro si Mang Dindo, Dindo, bakit parang iba yata ang itsura mo? Ano nangyari? Oo nga, Dindo. Parang may puta kong nababasa sa puso mo, Ang hayop na Diosdado na yon. Pagbalik ko sa baryo natin, tumungo agad ako sa bukid Ang walang hiya, binakura na pati yung bukirin natin. Pinaghirapan natin yun Abay, napakawalang ya talaga niya. Parang kabuti lang siyang sumulpot sa baryo natin pagkatapos yan ang kanyang gagawin. Anong ginawa mo? Di sinira ko lahat ng bakod na iniligay niya ron. Kung naroon lang sana siya, baka pati siya nataga ko na Dapat lang talaga siyang mataga. Gahaman siya ganit. Humanda siya sa akin. Mamayang gabi, babalikan ko siya sa kanilang bahay. Huwag, baka kumapano ka. Balikan mo na lang siya at kumprontahin kapag may araw. Anong inakala mo? Matatakot ako sa aswang na yon? Marami na siyang atraso at hindi ko palalampasin ang pang-aagaw niya sa lupa natin. Anong binabalak mo niyan, Dindo? Babalikan ko siya sa kanyang bahay mamaya. Abay, mag-iingat ka lamang. Aswang ang magiging kalaban mo at mas malakas siya kapag gabi. Wala akong pakialam kung aswang siya. Hindi ko siya atrasan kahit na anong laban. Paalala lang, Dindo. May asawa at anak ka. Kapag may masamang mangyari sa iyo, abay kawawa silang dalawa. Hindi ko naman nakakalimutan yon, Tatay Lauro. Mahal ko sila at nakatanim po yan sa puso't isipan ko. Hali nga kayo, pati ikaw, Nonoy. Bakit po? Pupudiran ko kayo at kakargahan ng kabal sa katawan para hindi kayo madaling matalo ng inyong kaaway. Maraming salamat po, Tatay Lauro. Kagaya ng sinabi ni Tandang Lauro, kinargahan niya ng dasala mag-ama. Agad namang nag-init ang katawan ni Nonoy at Mang Dindo pagkatapos silang kargahan ng orasyon ng matandang albularyo. Ayan, tapos ko na kayong poderan at kargahan ng pangkabal. Huwag lamang kayong kakain ng karne ng baboy at hihinang kung anumang ikinarga ko sa inyo. Maraming salamat po, Tatay Lauro. Malaking tulong ito sa amin. Lalo pa ngayon, may problema kaming kinakaharap. Walang anuman. Mag-ingat ka lamang sa pakikipaglaban sa kanya o sa kanila. Nagturo pa si Tandang Lauro ng mga posibleng paraan para matalo ang aswang. Tinandaan naman ni Mang Dindo ang mga sinabi ng matanda at muling nagpasalamat dito. Dahil malapit ng mag-alas 12, nagpasya na silang kumain ng pananghalian. Pagkatapos nito, nagpahinga na muna si Mang Dindo. Si Nonoy naman ay nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan sa matandang albularyo. At si Aling Marites,
ay inabala ang sarili sa paglilinis sa labas ng bahay ni Tandang Lauro. Kinagabihan, nung tahimik na ang paligid, nagpasya si Mang Dindo na bumangon. Aalis na po ba kayo, Tay? Sama po ako. Wag na, dumito ka lang at baka kung mapano ka pa. Sige na po, makakatulong din naman po ako sa inyo eh. Hindi po ba? May binigay rin sa akin si Lolo Lauro. Ano naman ngayon? Magagamit ko po yung para labanan ng mga aswang. Pero kailangan mo rin samahan ng nanay mo rito. Nandito naman po si Lolo Lauro ah. Kaya niya maprotektahan si nanay. Huwag kang nga matigas ang ulo. Sundin mo na lang ako. Hindi ka sasama sa akin. Tapos ang kwento. Natahimik na lamang si Nonoy sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang galit na ito kaya hindi na siya nangulit pa. Pinanood na lamang niya ang kanyang ama habang naghahanda ito sa pag-alis. Aalis na ako. Dumito ka lang ha. Bantayin mong nanay mo. Opo, Tay. Nang tuluyan ng makalis si Mang Dindo, napatayo si Nonoy saka napadungaw sa bintana. Maliwanag ang paligid ng gabing yon. Kaya nakita niya ang kanyang ama at nung medyo nakalayo na ito, nagpasya siyang habulin ito. Kinuha niya ang kanyang itak na ibinigay ni Tandang Lauro. Napahaplos na rin siya sa suot niyang trespiko sa kamutya ng ngipin ng kidlat. Huwag sana niyo akong pababayaan. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Napalingon si Nonoy sa kanyang ina. Nung makita niyang himbing na ito sa pagtulog, nagpasya na siyang bumaba sa bahay ng albularyo. Naisip niyang gayahin ang ginawa ni Tandang Lauro para magawa niyang abutan ng kanyang ama. Napalik siya sa mutya ng kidlat at tiniling dito na magkaroon siya ng kakaibang liksi para maabutan niya ang kanyang ama. Matapos yun, napatakbo si Nonoy at ilang sandali lang nasa likuran na siya ng kanyang ama. Tahimik niyang sinundan ito hanggang sa matanaw na niya ang bahay ni Mang Diosdado. Mukhang marami pa rin pong naririyan ah. Tsak na mahirapan tayo. Oh, Nonoy! Hindi ba't pinagsabihan na kita? Bakit ka sumunod dito? Pasensya na po, Tay. Gusto ko lang naman pong tumulong sa inyo eh. Kagaya nyo, gusto ko rin pong magiganti dahil sa kalapastangan ng ginawa ni Mang Diosdado. Pero masyado ka pang bata, Nonoy. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Mag-iingat po ko. Gusto ko lang naman pong tumulong sa inyo eh. Hindi naman po ako natatakot sa kanila, Tay. Oo na. Basta, huwag kang alis sa tabi ko ha. Magdoble ingat ka ha. Opo, Tay. Sa tabi lang po ninyo ako. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa ilang metro na lang ang layo nila sa bahay ni Mang Diosdado. Mas lalo ring nagiging malakas ang ingay na kanilang naririnig at animoy may kung anong pinagkakaguluhan ng mga ito. Sandali, tumigil muna tayo. Kailangan natin maganda. Mukhang marami sila, Nonoy. Kung nga po, Tay. Baka kung susugod agad tayo riyan, mapapahamak lang tayo. Basta huwag kang lalayo sa akin ha. Mag-ingat ka at huwag mong hahayaan ng mga aswang na makalapit ng husto sa'yo. Opo, Tay. Magpapatuloy na sana ang mag-ama nang bigla silang nakadinig ng mga ingay na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nandito na sila! Maganda ka, Nonoy! Dumikit ka lang sa akin ha para walang masamang mangyari sa'yo. Opo, Tay. Naririyan na nga po sila. Marami sila at nagbabaga ang mga mata nila. Hinugot nila ang kanilang mga itak sa mga kaluban nito at inihanda nila ang kanilang sarili. Napamura na lang ng malakas si Mang Dindo nang mawaring higit sa 10 aswang ang nakahandang lumusob sa kanilang pwesto. Maging alerto ka, anak! Paniguradong hindi lamang yan ang ating makakalaban! Sige po, Tay! Sa isang pagkisap ng mga mata ng mag-ama, sumugod sa kanila ang lahat ng aswang doon. Hindi naman sila natinag at nilabanan nila ang mga ito hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga aswang na naroroon, nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak na nagmumula sa ibabaw. Parehong napatingala si Mang Dindo at Nonoy. Tay! Merong 2 aswang na nasa ibabaw! Mag-iingat ka, anak! Mukhang mas malakas sa mga yan! Kahit pa na merong banta ng 2 aswang ang umaaligid sa kanila mula sa itaas, ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban sa mga aswang na naroroon. Ang kada nila lang na matatama ng itak na hawak ni Nonoy, unti-unting nalulusaw ang kanilang katawan.
Kapag nakita naman ni Mang Dindo na natataranta ang mga aswang doon, nilalapitan niya ang mga ito at ginigilitan sa liig. Ubusin namin kayo lahat. Magbabayad si Diosdado sa kanyang ginawa. Ninakaw na niya ang kalabaw namin at ipinakain sa inyo. Tapos nanakawin pa niya ang lupang pinaghirapan kong sakahin. Hindi maaari! Dahil sa galit ni Mang Dindo, mas naging agresibo siya. Noong lumaon, nagawa nilang paslangin ang lahat ng mga aswang na sumugod sa kanila sa lupa. Dahil patuloy pa rin ang pag-aligid ng dalawang aswang, minabuti ni Nanonoy na maging alerto sa mga susunod na pangyayari. Panigurado may mga kasamaan pa si Diosdado na handang pumrotekta sa kanya. Anak, mauna ka na ron at na makapagmatsyag. Ako na bahalang humarang sa dalawang yan. Sige po, Tay. Maghanap na lang po ako ng magandang pwesto para hindi ako madaling makita. Sige, mag-ingat ka anak. Susunod kagad ako. Tatapusin ko lang ang dalawang ito. Napatango naman si Nonoy sa sinabi ng kanyang ama. Dahil may tiwala naman ang bata sa kung anumang ginawa sa kanila ni Tandang Lauro, hindi siya nakaramdam ng kahit nakatiting na takot. Kumandaan lang ang Mang Diosdado na yan. Pagsisisihan niya ang ginawa niyang pag-aagrabyado. Kung natatakot sa kanyang ibang tao dito, pes, kami ni Tatay, hindi. Nung makarinig ang bata ng ingay mula sa kanyang pinanggalingan, agad siyang napalingon. Nakita niyang inaatake ng dalawang aswang ang kanyang ama, kaya nabahala siya. Ninais sana niyang balikan ito, subalit naisip niyang kaya namang talunin ni Mang Dindo ang mga aswang. May tiwala naman ako kay Tatay. Alam kong kaya niyang talunin ang mga aswang na yun. Ipinagpatuloy na lang ni Nonoy ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng bahay ni Mang Diosdado. Agad na nag-init ang kanyang pakiramdam kaya napagtanto niya na may panganib na naghihintay sa kanya roon. Minabuti ni Nonoy na maghanap ng mapupwestuhan kung saan makikita niya ang buong paligid. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng mga yabag ng paa. Magtatago na sana siya, subalit napansin siya ng mga papalapit sa kanya. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Mapangas ka! Pilit na nagtago si Nonoy. Dumapa siya sa mayabong na damuhan habang nagmamatsyag sa paligid. Walang ano-ano, may narinig siyang mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Inihanda na lang niya ang kanyang sarili at nang sinipat niya ang paligid, nalaman niyang may papalapit doon na 3 aswang. Bunsod nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan para makaalis sa kanyang pwesto. Bago pa man siya napansin ng mga aswang, napatayo na siya sa kanilang bakuran at naihanda na niya ang kanyang itak. Ako ba hinahanap nyo? Nandito ako sa likuran nyo. Ha? Bata? Anong ginagawa mo rito? Gusto mo bang mamatay ng agaran? Ha? Nandito ako para singilin si Mang Diosdado sa kanyang mga naging kasalanan sa amin. Hindi ko alam kung ano man ang pinagsasasabi mo. Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Alam kong kasama niyo si Mang Diosdado. Kaya may alam kayo patungkol sa ginawa niya sa aming kalabaw at maging sa bukid namin. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan mo, bata? Baka kayo po'y naghahanap ng sakit ng katawan nyo. Napatawa mga aswang na naroroon. Pagkatapos nito, napaangil sila at naging mas mabalasik ang kanilang mga muka. Itinaas naman ng bahagya ni Nonoy ang kamay niyang may hawak-hawak na itak at sakto ring lumundag ang 2 aswang upang sugurin siya. Sige, ganyan nga! Di ako natatakot sa inyo. Kapag may pagkakataon ako, makukuha niyo ang parte ninyo. Tingnan na lang natin kung anong magagawa mo. Bata ka lang at mga aswang ang kalaban mo. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Nonoy. Sinikap niyang huwag siyang masukol ng 2 aswang na sumusubok na hulihin siya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipagtunggali sa 2 nang makarinig siya ng sigaw. Alam niyang si Mang Dindo yun, kaya gumamit na siya ng bertud ng ngipin ng kidlat. Sa isang pagkisap ng mga mata ng 2, napaungol na lamang ang mga ito nang masugatan sila ng bata. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo. Ikaw, gusto mo rin ba maging kagaya ng mga ito? Hinahamon mo ba talaga ako? Anong akala mo sa akin? Matatakot sa isang batang kagaya mo? Kaya kitang Ano? Nagulat ka nang makita mong para mga kandilang natutunaw yung 2 kasama mo? Nagkataon lang yan. Bata ka lang. At kaya kitang patayin. Magsisisi ang mga magulang mo kung bakit hinayaan kanilang pumunta rito. Pagkawika ng aswang, lumundag siya para sugurin si Nonoy.
Nakita naman ang bata at nagwari kung ano ang binabalak ng aswang. Kaya umilag siya rito. Dahil sa kanyang bilis, hindi na malayan ng aswang na nakalis na siya sa kanyang kinatatayuan. Pagkalapag naman ng nilalang, sinakyan kagad siya ni Nonoy sa likod at inambahang gigilitan sa leeg. Ngayon, sabi mo sa akin, sino sa atin ang magsisisi? Ikaw at ang buong pamilya mo. Uubusin kayong lahat ng mga aswang. Hindi mangyayari yon. Ngayong gabi, inuhusgahan na kayo dahil sa inyong kasalanan. Sige na, gilitan mo siya ng leeg! Nagwala ang aswang at sinikap niyang ibalibag si Nonoy. Subalit bago pa man niya tuluyang magawa ito, ginilitan na siya ng leeg ng bata. Pagkabagsak ng aswang sa lupa, agad na umalis si Nonoy sa ibabaw ng aswang. Saktong pagkatayo niya, nalusaw ang nilalang at ang dugo nito'y dumanak sa lupa at natuyo. Anong nalaman mo, anak? Nakita mo ba si Diosdado? Hindi ba po, Tay? Pero mukhang marami pa rin po silang naririto. Tsak na mahihirapan tayong harapin ang Diosdadong yan, ha? Pero hindi. Kailangan bago matapos ang gabing ito, magagawa na niyang pagbayaran ng kanyang mga ginawa sa atin. Ano pong gagawin natin, Tay? Kailangan maubos natin ang mga kasama niyang aswang. Kapag marami sila, mahihirapan tayo. Uunti-untiin natin sila. Kinakailangan lang natin mag-ingat, Tay. Baka po nakapaganda sila sa pagdating natin. Maingat silang lumapit sa bakuran ni Mang Diosdado. Nung nasa tapat na sila nito, nagmatsyag na muna sila sa paligid. Ilang sandali pa, nakita nila ang dalawang aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakatitigan na lang ang mag-ama. At nang makarating ang mga ito sa kanilang harapan, humakbang ang mga ito para harangan sila. Mamamatay kayong lahat! Itong dapat sa mga kagaya nyo! Napaangil ang dalawang aswang. Sumugod ang isa kay Nonoy. At ang isa naman umatake kay Mang Dindo. Dahil mas maliit ang bata kaysa sa aswang, nahirapan itong kalabanin siya. Magagaya kayo sa ibang kauri ninyo! Pagkasigaw ni Nonoy, buong lakas niyang tinaga ang hita ng aswang. Napaungol naman ang nilalang at agarang nabuhal sa lupa. Babangon sana ulit ito para sunggaban ng bata, subalit natigilan ito saka napasigaw ng malakas. Unti-unti nang nalusaw hanggang sa tuluyan na itong naging alikabok. Nung ibaling ni Nonoy ang kanyang pansin kay Mang Dindo, nakita niyang nagbubuno ang dalawa at gumugulang sila sa lupa. Layuan mo ang tatay ko! Magda ka sa akin, aswang ka! Umalis ka sa ibabaw ng tatay ko! Pagkasigaw ni Nonoy, napalingon sa kanya ang aswang na nakaibabaw kay Mang Dindo. Bago pa man ito makagawa ng kung anumang aksyon, nagawa na siyang lapitan ni Nonoy. Ginilitan niya ito sa liig saka itinulak ang aswang para makaalis sa ganoong sitwasyon ng kanyang ama. Saktong pagkatayo ni Mang Dindo, At nandito pala kayong mag-ama! Anong pakay ninyo? "Huwag ka na magtanong! Alam mo kung ano ang ipinunta namin dito. Nandito kami para pagbayarin ka sa iyong ginawa." Anong pinagsasasabi mo riyan, ha? "Huwag ka na magkaila, aswang ka! Ninakaw niyo ang kalabaw ko at pinagsaluang kainin ng kanyang karne. Walang puwang ang aswang dito sa baryo namin. Isa pa pala, sinubukan mong agawin at bakuran ng aming bukirin. Anong karapatan mo para gawin yon?" Hindi ko inaagaw ang bukirin mo. Ayon sa may-ari, bahagi yan ng kanyang lupain. Ato, aswang ako. Bakit? May magagawa ka ba para palisin ako rito? Oo, at ngayong gabi, mamili ka. Aalis ka rito sa aming baryo o dadanak dito ang dugo mo? Aba, matapang ka. Sino ang pinagmamalaki mo? Yang anak mong halos hindi pa makabasag ng pinggan? Diyan ka nagkakamali. Mga kasama, halika kayo rito. Ipakita nyo sa mag-ama kung sino ang kanilang kinakanti. Pagkasabi ni Mang Diosdado, lumapit sa kanila ang mga aswang. Higit na mas marami yung kaysa sa naunang grupong nakalaban nilang dalawa. Nung makita ito ni Nonoy, mas dumikit siya sa kanyang tatay. Tay, ano pong gagawin natin? Baka po kumapano tayo dito. Huwag kang magpakita ng takot sa kanila. Magtiwala kasi kinargang dasal sa atin ni Tatay Lauro. May mutya ka ng kidlat at pareho tayong may trespiko. Paniguradong hindi nila tayo basta-basta matatalo. Ano pinagmumulungan nyo dyan?
Tingnan na lang natin ang angas nyo kapag pinagpiestahan namin kayo! Iniisip mo ba na matatakot kami sa'yo? Nagkakamali kayo! Buo ang aming loob na pumunta rito! Tingnan na lang natin kung gaano kabuo yan kapag dinurog na kayo ng mga kasamahan ko! Ikinumpas ni Mang Diosdado ang kanyang kamay. Ilang sandali pa, umusad ang mga aswang patungo kina Mang Dindo at Nonoy. Kung matatalo niyo ako, magagawa niyong bawi ng inyong bukid. Ngunit kung kayo matatalo, sinisiguro kong kalansay na lang kayo pagdating ng bukas! Natiti ako matatalo ka namin! Kailanman, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan! Isa kang sakim! Ano ba nilintay niyo? Atakinan ninyo ang magamang yan! Siguraduhin ninyong mamamatay sila! Napaangil ang mga aswang. Mabilis na humakbang ang mga ito at lumusob kina Mang Dindo at Nonoy. Ang mga aswang na masusugatan ko ay sugaton mo rin para agad silang mamatay. Opo, Tay. Ako pong bahala. Muling nilabanan ng magama ang grupo ng mga aswang nakakampi ni Mang Diosdado. Habang nilalabanan nila mga ito, nakita nilang umalis ang lalaki at pumasok sa kanyang bahay. Hindi nila alam kung ano ang pakay nito. Kaya minabuti nilang ituunan muna ang kanilang pansin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nung 3 sugatang aswang na lang ang natitira, Nonoy, kaya mo na ba ang 3 yan? Sugatan na sila at hindi na gaano makalaban. Bakit po, Tay? Susundan ko si Diosdado sa loob ng bahay niya. Aalamin ko kung anong binabalak niya. Sige po, tutuluyan ko ng mga ito. Mag-ingat po kayo, Tay! Napatungo si Mang Dindo kay Nonoy. Agad namang umalis ang lalaki, kaya naiwan ang bata habang kaharap ang 3 aswang na nanghihina. Bata lang ang kalaban nyo. Huwag niyong sabihin na naduduwag pa kayo. Ali kayo, sugurin niyo ako! Napaangil ang 3 aswang. Nanginig sila dulot ng panggigigil. Ngunit nang sumugod sa kanya ng sabay-sabay ang mga ito, mabilis siyang lumipat ng pwesto. Nilingon siya ng isang aswang at agad na inatake. Napangisi naman ang bata at ginamit niya ang kanyang liksi. Nilapitan niya ang naturang nilalang at tinaga sa tiyan. Pagkayuko nito, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ito sa batok. Mamamatay kayong lahat! Magbabayad kayo sa inyong Ha? Natigilan si Nonoy na makarinig siya ng ingay sa loob ng bahay. Nabahala siya para sa kaligtasan ng kanyang ama. Naisa na niyang sundan ito at alamin kung ano ang nangyayari, ngunit sa hindi niya inaasahan, nagawa siyang mahawakan ng 2 aswang sa magkabilang braso. Pakawalan niyo ako, mga duwag! Pasalamat kayo at mas malaki kayo sa akin! Kung hindi... Humugot ng kanyang lakas si Nonoy at ibinalibag niya ang 2 aswang. Pagkatilapon ng 2, agad niyang dinampot ang kanyang itak sa kanilapitan ng mga yun. Sinabi ko naman pakawalan niyo ako, di ba? Walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang mga ito sa muka. Alam niyang hindi na mabubuhay ang 2 kaya nang magawa niya yon, nagpasya siyang pasukin ang bahay ni Mang Diosdado. Nagtatatakbo na sana siya papunta roon nang muli siyang makarinig ng mga kalabog. Sunod-sunod yon, hanggang sa napasigaw na lang si Nonoy nang makita niyang lumusot sa bubong ang kanyang ama at bumagsak sa lupa. Patakbo siyang lumapit sa kinabagsakan nito at nanlumo siya sa sitwasyon ng kanyang ama. Tatay Dindo, ulang iyang aswang talaga yan! Anak, patawad at ito nangyari sa akin. Mas malaga ang buhay mo, anak. Iligtas mo na lang ang sarili mo at pabayaan na lang itong lupain natin na makamkam ni Diosdado. Hindi po! Dugo at pawis ang ibinuwis ng mga ninuno natin para sa lupang ito at hindi ko dapat ito isuko sa isang dayo lang at gamang aswang. Pero baka kung mapano ka. Ililigtas ko kayo, Tay. Dadalhin muna kita pauwi. Nagpatuloy sa pag-ubo si Mang Dindo hanggang sa tuluyan na siyang napaduwal ng dugo. Nataranta na rin si Nonoy dahil sa naging kalagayan ng kanyang ama. Kahit pa na maliit siya kumpara kay Mang Dindo, sinubukan niyang alalayan ito. Subalit bago pa man niya nagawa ito, nakarinig siya ng kalabog sa bubungan. Saan kayo pupunta? Inakala ba ninyo na makakatakas kayo sa akin? Demonyo ka! Ang mga kagaya mo hindi dapat na nabubuhay! Anong ginawa mo sa tatay ko? Dapat lang sa kanya yan. Pasalamat ka pa nga, tumihinga pa siya ng ibinalibag ko eh.
Ako pa talaga ang kailangan magpasalamat. Kung hindi mo sana ninakaw ang kalabaw namin at tinangkin ang bukirin namin, hindi aabot sa ganito ang lahat. Malas lang ninyo at nagbalak pa kayong gumante. Kung pinabayaan na lang sana ninyo ang aking nais, di sana tahimik ang buhay ninyo. Napakademonyo mo! Pabayaan mo kami makalis dito, aswang! Ayan, pagkatapos ipagkakalat nyo na aswang ako? Hindi na kailangan yan! Alam na ng mga tao ang tunay mong katauhan! Kung ganon, wala na tayong dapat na pag-usapan. Kagaya ng sabi ko, hindi ako makapapayag na lalabas kayo ng buhay rito! Nang mga sandaling yon, napaungol si Mang Dindo. Kahit nahirap siyang magsalita, sinikap pa rin niyang ibuka ang kanyang bibig. Tumakas ka na, anak. Iwan mo na lang ako rito. Makakasagabal lang ako sa'yo. Isa pa, hindi na rin siguro ako magtatagal dahil sa mga baling buto ko. Hindi na rin siguro ako magtatagal dahil sa mga nabaling buto ko. Hindi, Tay! Hindi kita iiwan dito! Iuwi kita at hingi ako ng tulong kay Lolo Lauro! Hindi ko rin pwedeng pabayaan na makuha lang ng aswang ang mga lupain natin! Napatawa ng malakas si Mang Diosdado nang makita niyang hirap na ang amang si Mang Dindo. Narinig naman ni Nonoy ang paghalakak nito, kaya ibinaling niya ang kanyang pansin doon. Lalabanan kita! Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo? Hindi, no? Kung yan ang nais mo, Bupwit, hindi kita aatrasan. Ipapakita ko sa ama mo kung paano ko kukunin ang buhay mo. Noon din, lumundag mula sa bubong si Mang Diosdado. Pagkalapag niya sa lupa, mabilis siyang lumapit kina Nonoy at Mang Dindo. Agad namang iwinasiwas ni Nonoy ang hawak niyang itak, kaya hindi natuloy ang kung anumang binabalak ni Mang Diosdado. Minabuti ni Nonoy na ilapag na muna ng marahan ng kanyang ama. Noong magawa na niya ito, tumayo siya nang nakaharap kay Mang Diosdado habang hawak ang kanyang itak. Ano, Bupwit? Handa ka na ba? Ano mang oras? Ikaw, handa ka na rin bang pagbayaran ng mga kasalanan mo sa amin? Papatay ko kayo mag-ama at gagawing pataba sa bukirin ko. Pagkawika ni Mang Diosdado, mabilis siyang sumugod kay Nonoy. Agad namang nakailag ang bata sa pagsunggab ng aswang, kaya nanggalaiti ito. Umangil si Mang Diosdado at mas naging mabalasik ang kanyang itsura. Sige, hindi ako iilag sa pag-atake mo. Tingnan natin kung ano magagawa mo sa isang bata. Anong nais mong palabasin? Na pinagbibigyan mo ako? Bakit? Ayaw mo ba na pinagbibigyan ng batang kalaban mo? Napangisi si Mang Diosdado. Napalingon pa ito kay Mang Dindo at umakmang aatake dito. Subalit, bago pa man niya magawa ang kanyang masamang binabalak, sinugod na siya ni Nonoy. Huwag si tatay ang pagtuunan mo ng pansin! Lumundag ang bata at sumakay sa likod ng aswang. Hindi naman niya inaasahan ang pagbawala ni Mang Diosdado, kaya nabitiwan niya ang kanyang itak nang hindi sinasadya. Napahalakak na lang ang aswang nung mapansin niyang hindi na gaanong nakakapit si Nonoy sa kanyang likuran. Wala ka lang magagawa. Dudurugin ko rin ang iyong mga buto. Yan ay kung magagawa mo. Napansin ni Nonoy na may masamang binabalak si Mang Diosdado, kaya bago pa man niya maisagawa yon, bumaba na siya mula sa likuran ng aswang. Napangisi na lang siya noong makita niyang umakma ang aswang na ibabalibag siya. Hindi mo magagawa yan! Nandito ako! Pinaglalaroan mo ba ako? Palibhasa isa kang bata. Ngayon, hindi ko nahahayaan pang makaligtas ka sa aking pag-atake. Kinutuban ng hindi maganda si Nonoy, kaya nagmamadali niyang dinampot ang kanyang itak na nabitiwan niya. Nung makita ng aswang na hawak na ni Nonoy ang kanyang itak, mabilis itong lumapit sa kinaroroonan ni Mang Dindo. Ayop ka, Diosdado. Hindi magtatagal at mamamatay ka rin. Papatayin ka ni Nonoy. Papastangin ka ng isang bata. Ganyan lang ang sitwasyon mo. Dada ka pa rin ng dada. Anong gusto mo? Butulan kita ng dila? Kahit anong gawin mo, wala akong pakialam. Nakikita ko na ang kamatayan mo, Diosdado, sa kamay ng aking anak. Bata lang pala ang katapat mo. Ngayon, magsisisi kang inagrabyado mo kami. Kamahimik ka. Hindi ko kailangan ng opinyon mo.
Ang dapat sa iyo ay tuluyan na! Nainis si Mang Diosdado sa mga pinagsasasabi ni Mang Dindo. Napayuko siya at sinubukan niyang buhatin ng ama ni Nonoy. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nagulat siya at natigilan nang mapansin niyang may nakatayo sa bandang gilid niya. Ano? Nagulat ka ba sa presensya ko? Ang bilis ko, no? Ikaw na lang ang uunahin ko, bubwit! Sinunggaban ni Mang Diosdado si Nonoy at walang awang ibinuwal sa lupa. Pagkatapos nito, umibabaw siya rito at sinubukang sakalin ng bata. Muli ring nabitiwan ng bata ang kanyang itak. Dulot ng bigla ang pangyayari. Mamamatay ka na! Magiging akin ang tuluyan ng inyong bukirin! At wala na magiging sagabal sa pag-angkin ko nun! Yan ang inaakala mo. Hindi ako papayag na mangyari kung ano man ang binabalak mo. Ano ba ang magagawa mo, bata? Pipitsugin ka lang naman eh! Habang sinisikap ni Nonoy na huwag mahimatay, marahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Lingid sa kaalaman ng aswang, balak na hawakan ni Nonoy ang kanyang medalyon na trespiko. Patuloy pa rin siyang sinasakal ni Mang Diosdado at hindi nito napansin ang ginagawa ni Nonoy. Ito nararapat sa mga kagaya mo. Tingnan natin kung hindi ka masusunog. Nang mahawakan na ni Nonoy ang kanyang medalyon, idinikit niya ito sa bandang dibdib ng aswang. Napasigaw na lang ng malakas si Mang Diosdado. At animoy naiinitan siya sa medalyon ni Nonoy. Walang iyak ang bata ka! Papatayin kita! Kulang pa ba yan, Mang Diosdado? Ito ba ang para sa'yo? Mas lalo pang idiniin ni Nonoy ang kanyang trespiko sa dibdib ni Mang Diosdado. Mas naging malakas din ang paghiyaw ng aswang at agad itong bumitaw sa pagkakasakal sa bata. Napaangil ito ng malakas at napasapo sa kanyang dibdib. Nang mga sandaling yon, itinulak siya ni Nonoy. Muli pa sanang susunggaban ni Mang Diosdado ang paslit, ngunit ginamit ang bata ang kanyang kakaibang liksi. Nandito ako, uy! Bakit ka bilang? Kagaya ka rin ba ng ama mo? Dawag! Babagal ka lang kumilos, kaya iniisip mong umiilag ako. Sige, kung leksi ang gusto mong laban, hindi kita uurungan! Mabilis na umatake si Mang Diosdado kay Nonoy. Hindi naman umilag ang bata at minabuti niyang makipagsabayan sa aswang. Nagpambuno silang dalawa. At kahit na mas malaki at malakas si Mang Diosdado, hindi natinag sa kanya ang bata. Oh, bakit parang nangihina ka na? Akala ko ba'y malakas sa mga kagaya nyo? Katulad ka talaga ng ama mo. Puro ka daldal. Pagkasabi ni Mang Diosdado noon, agad niyang sinakal si Nonoy. Iningat niya ito sa lupa at buong lakas na ibinalibag. Napasigaw naman si Nonoy at sinikap na patayo itong lumapag sa lupa. Saktong pagkatilapon niya, nakita niya roon ang kanyang itak. Dadamputin na sana niya ito nang sugurin siya ni Mang Diosdado. Nawari niya kung ano ang gustong gawin ng aswang kaya gumulong ang bata. Sabay kuha ng kanyang itak. Halika dito, aswang! Apatay kita! Huwag mong sabihin, gawin mo! Lumundag si Mang Diosdado upang atakihin si Nonoy. Napangiti naman ang bata at saktong pagkalapag ng aswang sa kanyang harapan, sinubukan niya itong tagain. Ngunit napansin ng aswang ang kanyang binabalak. Kaya nagawa niya itong ilagan. Pag nagkataon, dudukutin ko yung puso mo at kakainin sa harap ng iyong ama! Hindi na mangyayari yun. Ngayon pa lang, nakikita ko na ang kamatayan nyo eh. Bago mangyari yan, kayo muna ang uunahin ko. Ililibig ko kayo at magiging pataba sa lupa ko. Yan eh kung kaya nyo. Hindi naman ako papayag na makuha nyo ang pinaghirapan ng mga ninuno namin eh. Ganun ba? Etong para sa'yo! Buong liksi na sumugod si Mang Diosdado kay Nonoy. Dahil dito, hindi na nag-aksaya ng kanyang panahon ng bata. Bago pa man magawang basahin ng aswang ang kanyang galaw, ipinitan niya ang kanyang katawan para maitago ang hawak niyang itak. Nang makalapit na si Mang Diosdado sa kanya, walang pagdadalawang isip na lumundag si Nonoy. Napangangan na lamang ang aswang nang makita niya ang ginawa ng bata. At bago pa man to makailag, tinaga na siya sa lieg ni Nonoy. Ngayon, mamamatay ka na! Wala nang aagrabyado sa amin! Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo!
Kasabay ng paglapag sa lupa ni Nonoy, bumagsak din si Mang Diosdado. Nang isa ito at sinikapan niyang bumangon ulit. Subalit hindi niya na ito nagawa. Napaangil siya at napatitig ng mabalasik kay Nonoy. Hindi ito maaari. Hindi ako mamamatay. Mabubuhay pa ako. Umalda kayo sa akin. Lahat kayo ay Hindi na nagawang ipagpatuloy ni Mang Diosdado ang kanyang sasabihin. Kagaya ng ibang aswang, nalusaw rin ang kanyang katawan hanggang sa naging alikabok na. Ibinaling ni Nonoy ang kanyang pansin sa kanyang ama at naisip niyang kinakailangan ng madala ang kanyang itay sa bahay ni Tandang Lauro. Subalit nang makita niya ang bahay ng aswang, naisip niyang sunugin na muna ito. Wala na ang aswang, tatay. Wala na rin po ang kanyang bahay. Makakauwi na tayo at makakapagsimula na tayo ulit sa ating buhay. Sinikap ni Nonoy na alalayan ng kanyang ama. Kinakabahan na siya sa naging kalagayan nito. Dahil halos hinang-hinana. Ginamit na lamang niya ang kanyang kakaibang liksi para madala agad si Mang Dindo sa bahay ni Tandang Lauro. Lolo Lauro! Nanay! Si tatay po! Tulungan niyo po kami! Ilang beses na napasigaw si Nonoy hanggang sa bumukas ang pinto ng bahay ni Tandang Lauro. Diyos ko! Dindo! Anong nangyari sa'yo? Nonoy, bakit ba nagkaganyan ang tatay mo? Saka ko na lang po ipapaliwanag, Nay. Ang importante magamot si tatay. Ako na. Ako nang bahalang gumamot sa kanya. Mabuti naman at nagawa mo siyang dalhin dito, nanay. Opo, kanina ko pa sana siya naiuwi dito kaso pinigilan kami ni Mang Diosdado eh. Wala akong nagawa kundi labanan muna siya. Diyos ko, Nonoy, ginawa mo yon? Mabuti na lang at hindi ganong malubha ang kalagayan niya. Kung wala akong ikinargang kabal sa inyong katawan, nako baka namatay na siya. Maawa po kayo, Lolo Lauro. Gumutin niyo po si tatay. Ay sige, sandali lang at kukuha lang ako ng mga halamang gamot. Gagaling kaagad si Dindo, magtiwala lang kayo. Noon din, naganap na mga halamang gamot sa kanyang bakuran si Tandang Lauro. Pagbalik niya, umusal siya ng orasyon at inihip yon sa mga dahon. Pagkatapos niyang gawin yon, itinapal niya sa buong katawan ni Mang Dindo ang mga dahon. Umikot siya rito habang patuloy na nag-uusal ng orasyon. Nagkaroon ng halos 5 minutong gumagalaw si Mang Dindo. Itay, naigalaw na ninyong katawan ninyo. Salamat sa Diyos at sa inyo rin po, Tatay Lauro. Mabuti naman Dindo at naging mabilis ang paggaling pa. Inalalayan nila si Mang Dindo para makatayo. Nang tuluyan na siyang makatayo, nagpasalamat siya kay Tandang Lauro at inakay nila siya papasok sa bahay ng matandang albularyo. Nung naroroon na sila, ikinuwento na mag-ama ang kanilang naging karanasan. Ay naku, salamat naman at wala nang aswang na yon. Wala nang mag-aagrabyado sa atin. Makakabalik na tayo sa ating baryo. Kaya nga Marites, nung una pa lang, duda na talaga ako ron eh. Baka nga inangkin lang niya yung lupang pinagtayuan ng kanyang bahay. Hindi bali na. Ang importante, matatahimik na ang ating buhay. Makakapagsimula pa naman ulit tayo eh. Hindi pa huli ang lahat. Matapos ang kanilang pagkukwentuhan, nagpahinga na sila. Kinabukasan, magang naganda si Mang Dindo para makabalik sila sa kanilang baryo. Nagpasalamat sila kay Tandang Lauro dahil sa naging tulong nito. Ipinagkaloob na lang din ng matandang albularyo ang kanyang itakay Nonoy at sinabihan nitong bumalik sa kanya kung nais na nitong matutong manggamot. Hindi pa po siya ngayon, Lolo Lauro. Hayaan na lang natin magpasyang tadhana para sa akin. Kung kapalaran kong maging kagaya ninyo, gagawa't gagawa ng paraan ng tadhana para maging ganyan ako. Umuwi silang 3 sa kanilang bahay. Sa kabila ng kanilang naging karanasan, ninakaw at pinatay ang kanilang kalabaw. Sinubukang agawin ang kanilang lupain. Nagawa pa rin nilang tingnan ang positibong bahagi ng kanilang buhay. Nagsimula ulit sila at dahil wala ng banta ng aswang, naging matiwasay ang kanilang buhay. Maraming salamat anak. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka tuluyan na tayong napatay ng aswang na yon. At naagaw na rin niya siguro yung bukirin natin. Walang anuman po, Tay. Ginawa ko lang naman po kung ano ang dapat eh. Hindi naman po ako papayag na may mangyaring masama sa inyo at maging sa bukirin natin. Ipinagmamalaki kita anak. Kaya mo, darating ang araw at makakabawi rin kami sa iyo.
Pasensya ka na kung hindi pa natin kaya ang pag-aralin ka. Malay mo, sa mga susunod na taon pwede na. Ayos lang po sa akin yun, Tay. Ang importante, kasama ko kayo ni Nanay. Wala nang ibang bagay na mas mahalaga pa riyan. Salamat at nauunawaan mo ang ating sitwasyon, anak. Wala pong anuman, Tay. Makaraan ng ilang araw, mano-mano nilang tinapos ang kanilang trabaho sa bukirin. Nagtutulong-tulong silang tatlo at nagmatapos na nila'y nagtanim kagad sila. Kalaunan, naging matagumpay ang kanilang pagsasaka at nagkaroon sila ng maraming ani. Magmula noon, unti-unti nang naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Pilit nilang kinalimutan ang mapait nilang karanasan at sinapit sa kamay ng isang gahamang aswang na si Mang Diosdado. Buti na lang at tinulungan tayo ni Tatay Lauro, no? Kung nagkataon, baka wala na sa atin ang lahat ng ito. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin, Marites. Hindi niya tayo pinabayaan. Sana po, tuloy-tuloy na po ito, no? Para kahit papano makabili ulit tayo ng bagong kalabaw. Sana nga, Nonoy. Sana nga. Gabi-gabi kong ipinagdarasal na sana maging maunlad ang buhay natin. Maging ako man, yan din ang madalas kong idinadalangin sa Diyos. Hindi bale, sipagan lang natin at tsak na magtatagumpay rin tayo sa ating pangarap. Sa pagdaan ng mga taon, naging maunlad ang buhay nila. Nagawa nilang bilhin ang lupang kinatitirikan dati ng bahay ni Mang Diosdado. Nagawa rin nilang bilhin ang gubat na sinasabing pinamamahayan ng mga engkanto. Subalit, kahit na nabili na nila ito, ni minsan hindi nagawi roon ng mag-isa si Nonoy. Naisip kasi nilang baka kung ano pa ang mangyari sa kanya roon, lalo pa at minsan na siyang nakipaglaro sa mga naninirahang engkanto sa loob ng gubat. Wakas,